Magandang umaga sa'yo, Pilipinas. It's been a while. Ako'y kakain muna ng aking peanut butter sandwich na binili ko sa aking butihing kapitbahay. Sarap. Ito para sa akin yung perfect na buhay. Napaka-perfect ng buhay ko. Ang sarap, grabe, sobrang sarap ng buhay ko. How I wish you can experience the same. Bang, walang problema sa pera. Tapos, siyempre may pera. Yung iba, dahil may pera, may yabang. Yun sa akin, wala yabang. May pera, pero wala yabang. Harap. Sobrang harap ng buhay ko. Dala ako, ganun. Na-realize ko nga, nung nasa syudad ako, yung status symbol, no? Parang sports car ka, mansion. Every now and then, dapat nakayate. Wala rin kwenta, putang ina. Walang kwento lahat yan. As ang bad trip na parte, no? Kapag nakakita ka na ibang nag-flex na mas malaki kaysa sa'yo yung pineflex niya, kasi may ingit ka pa rin eh. Tapos kailangan mag-flex ka na mas malaki pa kaysa doon. Kanya-kanyang siraan, kanya-kanyang pataasan ng ihi. Ngayon habang tumatanda ako, na-realize ko, masarap na buhay, mabuhay sa bundok eh. Buhay probinsya. Hindi nga lang kasali yung chismis-chismis, pero other than that, yung buhay probinsya na simple ba? May pera ka, ba, galing sa Metro Manila, ba, kinita mo lahat ng pera mo, dinala mo ngayon sa bundok, o dinala mo ngayon sa probinsya. O doon ka na rin sa probinsya mismo naghanap buhay, doon ka na gumawa ng pera. In short, hindi ka hirap sa pera. Tapos, tahimik lang, relax lang, happy lang, maligaya lang, walang inggit, walang away. Wala rin yabang. Ito na yung perfect na buhay para sa akin. Sobra, ang sarap. Tapos ang pinakamasarap na parte dun, yung nakakatulong ka sa kapwa-tao. Sa pangalan ng Diyos. Napaka-perfect ng buhay ko nito. Napaka-perfect ng buhay ko nito. Sobra. Sobrang sarap ng buhay ko. Grabe, sobrang sarap talaga. Ngayon, kasi netong nakaraan, alam nyo naman, di ba, may mga death threat ako, ang dami. Ngayon, mga empleyado ko, pinapaalis ko na muna bago ako mag-drive. Ayoko may tao sa paligid. Kung sakali man may titirada sa akin, gusto ko ako lang mag-isa. Ayoko may madamay. So ginagawa ko, kasi sila masaya, at saka yung iba pa, ayaw talaga akong pakawalan eh. Ayaw akong pakawalan eh. Hindi boss, dito lang kami. Hindi, manla-live lang ako. Sige na, matulog na kayo, dumapupuyat yun. Hindi boss, dito lang kami. Hindi nga, pag kami, hindi boss, dito lang kami. Utang ina. Sa ganun, di ako makapagbigay ng instruction eh, kasi labas na ng oras ng trabaho eh. Ayaw nila ako mamatay ng mag-isa. Utang ina mga tao to. Sabi ko, ako lang, kaya nyo lang ako rito. Ang gusto ko to, ito mismo eksakto yung purpose ng buhay ko eh. Gusto ko makapunta sa kabilang buhay. Para magtulong sa mga tao. Ayaw akong pabayaan. Nagawa ko ngayon, takas na lang. Kaya sakto, hindi na sila makakapanood niya. Wala silang choice, hindi matulog. Kasi, nasa bahay na sila eh. Tulog na sila ngayon. Ako, dito muna ako. Live ako mag-isa. Napakasarap ng buhay ko, sobra. Sobrang perfecto ng buhay ko, putang ina. Gusto ko maranasan nyo to, Pilipinas. Gusto ko talaga maranasan nyo to. Yung lahat ng problema mo resolbado. Yung wala kang sakit ng ulo na tumatagal ng mahigit sa 1 araw o 2 araw. Yung pag meron kang tumagal na sakit ng ulo ng 3 araw, ang dahilan lang nun dahil tinamad ka, ikaw na rin mismo may dahilan. Tapos ikaw na lang din ang nagde-delay, tapos gagawin mo siya kung kailan mo gusto. Tapos, yung wala kang problema sa pera, wala kang problema sa kalusugan, wala kang problema sa isip mo, walang masakit sa puso mo, tapos ang pinakamasarap na parte doon, wala kang yabang sa katawan. Kasi pagka may yabang,
na ang dahilan kung bakit mo ipina-flaunt yung ganun para tumaas yung tingin sa'yo ng mga tao. Wala na, pangit na ng buhay nung pagkaganda. Na-realize ko sa Metro Manila eh. Ang pangit ng buhay sa Metro Manila, kanya-kanyang payabangan sila. Sa mga probinsya, ganun din sa mga sa mga syudad ng probinsya. Pero yung mga liblib na parte ng probinsyang wala namang ipagyayabang sa isa't isa mga tao, okay lang eh, maligaya lang sila eh. Nagtutulungan lang, happy lang, bibigayan ng ulam, ang sarap ng ganitong buhay. Sobra. How I wish you can experience the same. I really wish that you can experience the same. Yung flashy, beautiful, tangina, tikman ko na yan. Ang sarap nga talaga niyan, yung kayabangan, ang sarap niyan. Pag bata ka. Pero pag tumatanda ka, gusto mo ng peace of mind eh. Kapayapaan ng isip. Hindi mo na gusto ng kayabangan, ang dahilan kasi hindi mo na gusto niyayabangan ka ng kahit na sino, ng kahit na ano eh. Kasi ang mangyayari, maiinggit ka lang pag niyabangan ka ng kahit na sino eh. Yung isa, mas maganda yung sports car kaysa sa'yo. Yung isa, mas maganda yung yate kaysa sa'yo. Yung isa, mas maganda yung helicopter kaysa sa'yo. Yung isa, mas maganda yung bahay kaysa sa'yo. Yung isa, mas maganda yung asawa kaysa sa'yo. Yung isa, mas magaganda yung mga anak kaysa sa'yo. Yung isa, mas mamahalin yung eskwelahan ng mga anak kaysa sa'yo. Eh, pagka ganun, mag-iinggitan lang. Hindi masarap ang buhay pagka ganun. Hindi masarap ang buhay. Diretsahan lang. Hindi masarap ang buhay pagka ganun, inggitan lang. Ako, I would rather live a modest life. Na may pera ka, hindi mahirap ang buhay. Kasi nga, may pera nga. Hindi naman sobrang dami, pero hindi ka kinakapos. Mas may tinutuluyan ka kahit nirerentahan lang. Tapos may pambayad ng ilaw, tubig. Tapos may damit, may bubong. Tapos may mga kaibigan na nagmamahal, totoong nagmamahal sa'yo. Tapos may pamilya ka pa, swerte ka na. Chamba na lang yun eh, sa pamilya. Kasi kadugo yan eh. Tapos wala kang maraming masyadong sakit ng ulo, masyadong maraming problema, sunod-sunod pero nare-resolve agad. Tapos kadulo-duluhan, naghahanap ka ng Diyos. Isama mo na rin yung walang kayabang-yabang sa katawan. Sarap, sobra. Napakasarap ng ganitong buhay. I really wish you can experience the same. Hiling ko talaga sana ma-experience yung ganitong klase ng buhay kasi sobrang sarap talaga ng buhay ko, grabe. Ngayon na lang to eh. Later part ng Project 1M eh. Pero yung earlier part ng Project 1M, nakita nyo naman, diba? Oy, Marife, thank you. May nagbigay 500 stars. Hindi ko alam kung paano ko makukuha yan kasi wala namang bank account na nakalink dito sa Facebook eh. Salamat. Na-appreciate yun. Pero, alam mo, overall, isa rin sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko Pilipinas, lalo na dito sa journey ng Project 1M, ang dami kong mga bagong natutunan na hindi ko dating natutunan. Isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko, you just have to struggle at the first set. Sa umpisa, paghirapan mo talaga yung buhay na gusto mo. Sa umpisa, paghirapan mo yung buhay na gusto mo. Tapos paglipas ng panahon, doon na ngayon magkakaintindihan kung gaano kasarap ang buhay kapag kami tuloy-tuloy nang pumapasok na pera kasi hindi ka nahirap na hirap. Hindi ka na parang isang kahig isang tuka, hindi ka miserable, hindi ka nagtsatsaga sa trabahong hindi mo gusto. Kasi either natutunan mong mahalin na yung trabaho mo at nagustuhan mo na yung trabaho mo kasi sobrang galing mo na mahal ka ng lahat ng mga tao, o nakakapili ka talaga ng trabahong gusto mo talaga na pinagkakakitaan mo kahit hindi masyadong malaki ang kinikita mo. Pero gusto mo yung trabaho. Napakaswerte ng mga ganong klase ng tao. Napakasarap ng buhay. Dali lang, mabilisan lang. Kunin ko lang sandali yung speaker. Tignan ko lang kung makikita ko rito. Dali huwag kayo alis dyan lang kaya. Ngayon, habang nandyan kayo, share nyo nga muna itong post to, tapos type done, tapos type nyo kung saang lugar kayo para mabasa ko isa-isa. Pabalik ako. Mabilis lang to. Dalhin ko yung tinapay ko.
ko makita kung nasa yung speaker. Hindi ko alam kung saan nila nilagay. Anyways. Na muna ako ng live sa YouTube. Pagkakata tayo ng mga tao rito. Giselle Chavez, ayun. Wala, negative. John Charles. Moderation helps everyone. Chat experience for new viewers. Choose who can participate sa day. Ay, Negros Occidental. San Pedro Laguna, Perlas ng Silangan, Gundong Mata, Mandaluyong, Red Sauti, San Pedro Laguna, Valenzuela, Tarlac. Yung eleksyon ko negative ako, kaya nagkita ako. Doon. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Nasa YouTube. Napakasarap ng buhay ko. Ako kumakain ng tinapay na may peanut butter. At saka panula, tubig at saka Milo. Sarap. Basang ka. Keke. Ilo-ilo. Good morning, brother. Tayo saan ka? Kaya sa'yo. Taga saan ka, brother? Sa Tagalinos. Saan? Alam mo, Laguna. Laguna, okay. Ano tanong mo, brother? May lang sa boses ko eh. Medyo boss lang yung boses ko pa sa Okay lang yan, Ki. Barata mo. Ano tanong mo? Tungkol dun sa ano, sinasabi mo na, di ba, parang akong ipapanalangin ka namin na, ako ko parang masama para sa akin yun. Ayaw ko kasi panalangin ka na parang mamamatay ka na agad. Ayaw ko na parang masama sa akin yun. Hindi ko masama yun. Hindi, panalangin. Tanggapin sa langit. Hindi mamatay na. Papunta ka na. Namatay nga ako. Papunta naman ako impyerno. Ayaw kasi pagkakaintindi ko, loko. Tanggapin sa langit. Hindi mamatay na. Okay. Siguro may ako na interpretation. Sorry. So, one way or the other, we're all going to die, brother. One way or the other, mamamatay tayo lahat. Okay. Okay. Yeah. Alam, hindi naman na importante kung kailan ka mamatay, kung bukas o sa makalawa o sa susunod na taon o next 30 years pa, next 50 years, next 100 years. Ang bottom line, dapat matanggap ka sa kabilang buhay. Okay, kapag hindi ka tinanggap, tapos patapon ka pala, tapos basura ka pala, putang ina. Ang haba ng buhay mo, tapos naging basura ka lang sa kabila. Yun lang. Butataan ka mo. Brother, gusto lang kita kamustahin. Eto, maligaya. Ingat ka dyan. Hindi din sa Project 1M ngayon eh, bad trip eh. Hindi ko rin alam eh, sabi ninakaw daw yung wire eh. Yun ang sabi, yun ang bali-balita rito sa paligid eh, kaya wala daw ilaw, dinakaw yung wire dito. Taki nakakaburot, putang inang yun. Nakakainis. Pero, okay, ako personal, okay ako, taki na sarap ng buhay ko, brother. So, sobrang sarap ng buhay ko. Di mo, isipin mo yun, no? Andito ako ngayon sa ibabaw ng bundok. Imagine mo yun, ha? Andito ako ngayon sa ibabaw ng bundok. Kumakain ako ng tinapay na may peanut butter, ang sarap. Tapos kumain ako ng pancit canton, gusto ko to eh. Tapos inom ako Milo. Tapos inom ako ngayon tubig. Tapos, kung sakit na ulo, wala akong problema. Kesa pera man, o sa intellectual, o sa puso, wala. Wala akong sakit ng ulo, wala akong problema. Itong problema ng Domsa, problema nila yan. Hindi ko problema yan. Sila lang ba, ayan, may problema ako ngayon. Umuulan. Meron ako lilipat. Putang inang yan. Maambon na. Akala ko tumatalsik lang yung laway ko eh. Umuulan pala talaga. O, mamaya-maya na ako konti lilipat kasi okay pa naman eh. Hindi pa naman masyadong malakas eh. Minsan masarap yung paminsan-minsan naaambunan tayo eh. Yun yung kulang sa mga tao in general eh. Yung konsepto ba na i-experience mo yung buhay. I-experience mo yung nasa paligid, i-experience mo yung expose yung sarili mo sa weather, di ba? Sa araw, sa init, sa ulan. Minsan yun ang kulang sa atin eh. Yung ganong experience lang eh. Nagpapakatago-tago tayo sa mga bahay natin kasi natatakot magkasakit.
Understood na yun, natatakot magkasakit. Pero malakas naman yung katawan mo, di ba? Minsan ligo ka sa ulan. Maalala mo lang ulit yung pakiramdam ba na bata ka. And it's for the betterment of your mindset and it's also for the betterment of your health. Kasi pag ang kalusugan mo, parang ingat na ingat, tapos hindi mo ina-expose ang sarili mo sa mga dumi-dumi, o sa exposure sa mga ulan, o sa init, o sa kung ano man, madali ka kapitan ng sakit pagka ganun eh. Ako, binibigyan ko yung sarili ko ng ilalaban. Kumbaga, merong panlaban yung katawan ng tao eh. Immune system ang tawag. Binibigyan ko ng pagpa-practicean ba? Punching bag. Binibigyan ko ng punching bag yung immune system ko every now and then eh. Yung minsan liligo ako sa ulan, minsan sasalang ako sa initan. Minsan, alam mo yun, may mga pagkakataon, marumi, gano'n. Minsan hindi ako nagpe-face mask kahit na marumi yung kalsada, okay lang, expose ako. Minsan binibigyan ko ng punching bag yung immune system ko. Minsan may mga pagkakataon, nahulog na yung pagkain, kakainin ko pa eh. Gano'n. Ngayon, wala akong problema. Yung katawan ko ngayon, pamparagan. Kahit saan mo ako isalang, sa basurahan man yan, o sa bundukan, o sa kahit saan mo ako isalang. Okay lang, kaya ko. Yun nga lang, minsan, dahil nga masarap na masyado yung buhay dito sa Project 1M, ayan, tumatamad nga ako. So kaya, nag-workout ako, unti-unti. Lakad-lakad, swimming-swimming, punta rito, punta ron, ikot-ikot, konting takbo, konting tapos pagkatapos, drive na ulit. yun ang nangyayari. Okay lang ako, maligaya ako. Ngayon, maligaya ako. Siguro sa mga susunod na araw, baka hindi masyado. Kasi depende naman yan doon sa mood mo, depende rin yan doon sa araw. Kung anong klaseng araw yun, kung marami bang problema yung araw na yun. Ngayon, may problema kami, itong wala kaming ilaw dito. Pero other than that, okay naman. Maligaya ako, sobrang ang sarap ng buhay ko ngayon. May mga personal na problema ako in the past, pero resolvado na. Yun nga sabi ko sa inyo yung masarap na buhay, gusto yung peace of mind. Ito, makapagturo lang ako ng kapiraso sa inyo peace of mind. Peace of mind to sobra. Ang tagal na panahon, hinahanap ko yung peace of mind na yan eh. Yung peace of mind, hinahanap ko yan eh. Kapayapaan ng isip, kapayapaan ng puso. Nakuha ko ngayon yung peace of mind. Dalawa pala factor niyan. Ito, based on my personal observation lang, naobserbahan ko lang ito. Dalawa. Una, lahat ng problema mo, resolbahin mo. Lahat ng problema mo, resolbahin mo. Dapat lahat ng problema mo, resolbado agad-agad. Huwag mo de-delay. Kasi pag dinelay mo, magkakapatong-patong eh. Ganun na nangyayari doon sa iba eh. Kaya nabobombahan eh. Biro mo, pagka-30, yung matrikula ng bata, yung bayad ng ilaw, bayad ng tubig, bayad ng renta, bla bla, etc. Bakit nagkakaganon? Kasi pwede ka namang magtabi sana at pwede mo sanang bayaran yung kung ano man na ibang dapat mong nabayaran nung A15. Pero pinilit mo na A30 lahat, ayan, nabombahan ka tuloy, tapos inubos mo lang yung pera nung A15. O, di ba? Yung una, resolbahin mo na kagad lahat ng problema. Yung problema mo sa pera, ba't ka ba nagkakaproblema sa pera? Bawa, construction worker ka. Laborer ka kasi, kaya nagkakaproblema sa pera. Paano ba dapat gawin? Dapat matuto ka bang kontrata. Contractor ka na dapat paglipas ng panahon at dapat meron kang skill para dun sa pangongontrata, para meron ka sobra-sobrang pera. O, ngayon, bawa, call center agent ka, tapos hindi sapat sa iyo yung kinikita mo, o di pa promote ka, supervisor. O kung hindi ka lapat ng supervisor, quality. Mas malaki ng konti ang sweldo, kahit pa paano, mga 10% o 20% man lang inilaki, dadagdagan ngayon ng budget mo. So gawa ka maraming pera, resolbahin mo lahat ng problema, lahat ng personal na problema mo dapat resolbado. Tapos, yung pangalawang factor, sobrang importante. Kahit anong resolba ang gawin mo rito sa una, kung wala itong pangalawa, wala pa rin kwenta. Una, resolbahin mo lahat. Pangalawa, huwag mong problemahin yung problema ng iba. Tapos, Okay. Sabi ko, napalupit naman ng bla bla. Oo, hindi talaga. Totoo, diretso. Huwag mo talagang problemahin yung problema ng iba. Dahil hindi mo naman problema yung problema ng ibang tao eh. Kung hindi mo naman responsibilidad yung tao na yan, ba't mo pa problemahin yung problema nila? Nangutang sa'yo, pinautang mo, tanga ka, hindi ka na binayaran, tapos yung pera pala, kailangan mo pala para sa matrikula ng anak mo. Ulol, ikaw ngayon ang naipit. O, diba? Huwag mong problemahin yung problema ng iba. Ngayon, sabi mo, paano tayo makakatulong sa iba? Pag may sobra kang pera, ibigay mo na lang. Bigay, literal, bigay na lang. Huwag kang magpapautang ng pera, kailangan mo rin. Kung yung pera, kailangan mo pala at maiipit ka pala, huwag mo papautang sa iba para ipagkatiwala sa kanila at abisuhan ka pang bibigyan ka ng bibigyan ka tubo. Puta, huwag ka maggahaman sa pera. Puta, mas malaki yung mawawala sa'yo kapag yung puhunan nang nawala. Yung tubo, okay lang, napalampasin mong hindi tumubo yung pera mo eh. Pero yung mismong pera mo, kailangan mo, tas nawala. O di ngayon, ikaw ngayon tagahabol at mukhang tanga. Ganon. Yun, peace of mind. Yun, ako sobrang solid nun. Sobrang effective sa akin nun. Lahat ng problema ko nire-resolve ako. Tapos, yung problema ng iba, wala akong pakialam. Ano ibig sabihin? Pagka kailangan ko yung oras ko, I will keep my time for myself. Pag kailangan ko yung pera ko, I will keep my money for myself.
Akin yung pera na yan, akin yung oras na yan. Hindi mo makukuha sa akin yung pag kailangan ko yan. Ngayon, pag may sobra akong oras, katulad ngayon, di ba, may sobrang oras. O yan, ngayon, magla-live ako. Gagawa akong paraan. Di ba? Kasi kapwa-tao, kailangan matulungan din eh. Pero hindi sa paraan na ikaw naman ang mauubusan. Hindi dapat mangyari na sa pagtulong sa kapwa-tao, ikaw naman ang nauubusan. Hindi dapat mangyari yun. Gaya nga ng utos, pangalawang utos, ibigin mo ang iyong kapwa-tao gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So yung pag-ibig mo sa sarili mo, unahin mo, dun mo ngayon pagbabasihan yung pag-ibig mo sa kapwa-tao mo. Ayaw mo nagugutom sarili mo? Bumayaan kapwa-tao mo nagugutom. Ang ibig sabihin nun, magparami ka ng pera. Pero hindi ibig sabihin nun na dapat ikaw ang magutom para sila mabusog. Putang ina. Yung mga OFW, ganyan ang buhay eh. Sila nagugutom dun sa abroad, itlog-itlog lang ang ulam, indo-indomie lang ang pagkain, kubos, putang inang yan, kung ano lang yung matripan nilang kainin dun, dahil yun lang talaga nasa kusina, hindi na sila bumibili ng sariling pagkain, tapos lahat ng pera papadala dito sa Pilipinas. Yung mga nandito, ulupong, busog na busog. Siya lang naman dun sa abroad, gutom na gutom. Nagawa nyo. Ako, Pilipinas, matuto ka. Papaalala ko lang sa'yo, hindi habang buhay malakas ka. Pag ikaw nang hina, pag ikaw umuwi ng Pilipinas, kahit hindi ka pa mahina, tapos na kontrata mo, balik ka na naman uli sa wala. Binenta mo lang lahat ng panahon mo ron. Galingan mo sa buhay, Pilipinas. Sumabay ka na. Pero hindi pa tapos yung live natin kasi simula lang. Doon tayo sa talagang tanong mo, brother. Go. Brother, sumasabay naman ako sa Project 1M. Pamamagitan ng pag-iipon sa sweldo ko. Binabawas ko sa sweldo ko. Tama lang kaya yun? Oo, yung ipon talagang ibabawas mo talaga sa sweldo yun. Kasi saan naman manggagaling ang ipon? Inupit mo sa kapwa-tao mo. Inutang mo, tapos binayaran. Doon talaga kukunin ng ipon, brother. Sa kinikita mo, sa hanap buhay mo, doon mo talaga kukunin ng ipon. Hindi ko, yun nga yung sinasabi ko eh, hindi ko sinasuggest sa inyo kasi yung iba namamali eh. Akala nila yung Project 1M magiging negosyante, hindi ganun. Hindi lahat ng tao pang negosyo, ano ka? Yung mga tao talagang pang empleyado at walang masama ron. Kaya katulad ngayon, lalo namang masamang maligo sa ulan, pero minsan maganda silong sandali lang. Silong muna ako, puta ka na malakas na eh. Dali lang ha. Sige, brother. Silong muna ako, dali lang, mabilisan to. Sisilong muna. Sisilong muna. Sisilong tayo. Sisilong. Okay, nakasilong na. Silong tayo. Dali lang ha. Tapos kukunin ko lang sandali yung tubig ko ron. Kasi ako lang mag-isa rito eh. Dali lang. Tangina, ganoon pa rin. Ay, sarap. Sarap ng buhay. Oh, bakit anong nangyari dito? Reconnecting. Hindi. Ha? Okay. Puta, naubos na yung data ko. Ayun lang. Will expire in 60 minutes. Naka-prepaid lang kasi ako eh. Wala kasing sense na mag-postpaid dito sa ano. Ayan, nakalive na ulit. Okay. Ayan, nakalive na ulit ako sa YouTube. Wala kasing sense na mag-postpaid dito sa cellphone ko. Kasi may postpaid naman ako na internet dito sa tindahan eh. So, tangin naman yan. Buulan pa rin dito. Dali lang, lilipat na naman ako ulit. Ang lakas na naman. Take yan, brother. Atras lang ng atras. Atras ulit. Mas malakas yung ulan. Utang na, dito na nga lang ako sa harap ng tindahan. Utang na talaga. Ang lakas ng ulan. Grabe lakas ng ulan. Ay, kunin ko muna yung tubig. Mabilis lang ito. Wala, brother. Magdaan. Okay, I'm back. Pasensya na. Okay. Inulan tayo. Okay. Brother, medyo lakas mo na lang ng konti boses mo. Kasi wala kayo na akong speaker dito. Hindi ko alam kung nilagay ng mga trophy speaker ko. Brother. Lang, kaya cellphone na yung gamit ko. Kaya sobrang lakas talaga ng ulan eh. Okay, kung tayo sa tanong mo, brother. Yung tungkol sa pag-ipon ko. Binabawas ko sa sweldo. Okay. Lakas ng ulan ah. Makakanggi talaga rin. Dali lang, babasa yung cellphone ko. Sobrang lakas. Kakasabi ko lang nasa ang buhay ko, bigla akong inulan ah. Aray ko. Okay, tuloy brother, go. Yun pa rin, yung tanong ko kanina, yung... Ano yan? Yung pag-iipon ko,
Ayan, naputang na mo, nawala. Okay na tayong bago. Nawala. Brother, akit ka ulit. Nawala eh. Sorry. Hands sa bordo. Yeah, baka hindi ko rin kayo maririnig. Hindi na, okay na. Alang-alang na lang na matuloy. First time pa lang gagawin to. Nalay ko sa loob ng kotse. Wala eh, sobrang lakas talaga eh. Hindi ko kayo maririnig eh. Relax, sa loob ako na muna na sa sasakyan. Hindi rin ako makatawid eh. Ay! Lakas. Lakas. Hindi nga. Ito ako dadaan sa kapila. Tingis lang ako dito sa kapila. First time kong gagawin to. Magla-live ako sa loob ng kotse. Wala sa plano to eh. Pero sige, alang-alang sa inyo. Taki na! Dali lang. Tita. Okay. Sige. O yan o. Putang inayos. Dito tahimik. Yan nga lang, parang to, hahawakan po ba to? Hahawakan ba to? Yan. Hindi, may lapagan dito. Pwede, dito. Dalawa kasi itong cellphone na to eh. Ay, sarap ng buhay. Okay, sige. Tayo sa mga susunod na magtatanong. Ako na lang siguro to. Tuwag ko naman dito. Nanghiram lang ako ng kotse ha. Huwag niyong isipin akin to. Ilabos ako na aircon. Good morning, brother. Taga saan ka? Lipa Batangas po, Lance Chay. Batangas. Okay. Ano tanong mo, brother? Ito lang po talaga. Bilang matinong tao lang po talaga. Ano po ba mga dapat na hakbang pag naabuso na po ng mga taong abusado? Lalayo ko sa mga taong abusado. Hindi naman ganun kakomplikado yun eh. Para di ka maabuso, pag alam mo nang inaabuso ka, lalayo ka sa mga taong abusado. Tapos kung ano man yung hinihingi nila sa'yo, lagi yun, may hinihingi yan. May dahilan kung bakit ka naaabuso. Pag may hinihingi sa'yo, wag. May hinihingi, wag. May hinihingi, hindi. Ganun lang. Ganun lang na ganun. Tuloy-tuloy lang. Hindi. Wag. Hindi. Wag. Hindi. Bigyan mo ako senaryo. Bigyan mo ako senaryo. Parang yung sa sobrang kabaitan ko po, Chay Chester, ganun po. Hindi, bigyan mo ako ng senaryo. Ano eksakto hinihingi sa'yo? Example money, ganun. Sabi ko, Ang sagot doon, wala. tapos Ano hinihingi? Money? Wala. Wala. Tapos ito pa po ang problema, Chay Chester, idol. Gawa ng pag hindi ko po binigyan, sila pa po yung galit. Yun lang po. Di hayaan mo sila magalit, tapos cut mo na. Hindi naman ganun kakomplikado eh. Hayaan mo sila magalit, tapos cut mo na. Sabi mo, hindi, mga importanteng tao sila. O edi mga isang beses na lang kayo sa isang taon magkita. Mahaba na sa dalawa. Na. Pero hindi kasi gagana yung tatambay ka dyan, di ba? Tatambay ka dyan, Opo. tapos, alam mo yun, lagi na lang sila. Tapos paano naman ikaw? Tapos manghihiram, hindi magsasauli. Tapos pagka hindi mo pinahiram, galit pa. O di abusado ka talaga. Ano yung gagawin mo? Lalayo mo sarili mo sa mga ganyang klaseng tao. Bakit? Wala naman pakinabang yung mga ganyan eh. Tinan mo, pansinin nyo yung mga nangungutang, hindi nagbabayad, pansinin nyo, karamihan dyan walang pakinabang. So, ano ibig sabihin? Pag kinat mo yung mga tao na yan, wala rin namang kwenta. Wala ring halaga na nandyan sila sa paligid mo, malaking relief pa sa'yo pag inalis mo yung mga ganyang klase ng tao. Sabi mo, paano yun pagkakapamilya? Di magkita na lang kayo once every quarter, ganun. Once every 3 months. Once every year, ganun. Tuwing may reunion na lang. Paano kung magulang? Ganun din gagawin mo. Huwag mong dadalasan makikipagkita sa kanila. Bakit? Uubusin ka nyo mga yan eh. Magagalit sila, pabayaan mo yung galit nila. Wala namang epekto ang galit nila sa'yo eh. Ikaw gumagawa ng sarili mo pera. Maliban na lang kung nakikitira ka sa kanila. Wala ka talaga magagawa, makikisama ka.
Tatanong mo, ano gagawin mo kapag nakikitira ka? Abe, lilipat ka na ibang lugar. Diba? Lilipat ka na ibang lugar. Kasi wala kang choice kundi makisama. Ang problema, hindi nga sa halagang, alam mo yun, hindi sa halagang sumasang-ayon ka yung pakikisama na hinihingi nila sa'yo. No, yun. Hindi ganun ka-komplikado, brother. Magiging komplikado lang yun kapag pinakomplikado mo, tapos sinamahan mo pa ng emo-emosyon. Pero pag logic lang diretso, wala nang emo-emosyon, tinan mo, walang kwenta. Madali lang, sobrang simple. Ano gagawin? Cut mo yung mga tao na yun. Ano ibig sabihin ng ika-cut? Babawasan mo yung oras mo sa kanila, dun lang sa oras na gusto mo lang makipagkita. Dun ka lang makikipagkita. Sa oras lang din na gusto mo lang makipagkwentuhan, dun ka lang din makikipagkwentuhan. Ngayon, tatanong mo, paano yun pag nangingi sila ng tulong? Di dun sa halagang kung magkano lang yung gusto mo. Ikaw dapat ang masusunod, yung gusto mo. Yung gusto mo dapat ang masusunod. Kung gusto mong tumulong sa kanila, magkano yung gusto mo na itulong. Kung ayaw mong tumulong, huwag kang tumulong. Napakasimple. Napakasimple. Sabi mo, magagalit sila. Walang epekto sa'yo galit nila. Wala epekto. Magiging komplikado ang buhay pag lahat na ng tao gusto mo, ayaw mo magagalit. Hayaan mong magalit. Anong masama kung magalit sila sa sarili nilang katarantaduhan dahil inubos nila yung sarili nilang pera, tapos ngayon nangihingi sila sa'yo ng pera? Di ba? Anong epekto ng galit sa'yo ng mga taong wala rin namang pera? Di ba? Anong epekto sa'yo ng mga taong walang pera? Wala. Di ba? Maliban na nagmamalasakit yung mga tao na yan, pagka-ingrato naman kapag hindi ka tumutulong dun sa paraan na gusto mong tumulong sa kanila. Yun yung kailangan makakonsider Pilipinas Magkaintindihan tayo. Dun kasi sa konsepto na gusto mo. Yung gusto mo dapat ang nasusunod. Pag gusto mong tumulong ka sa halaga na maluwag sa dibdib mo, ibigay mo na lang. Bawa, nangihiram sa'yo 5,000, bigyan mo 500. O ito, sa inyo na po ito. Hindi ko na po sisingilin yan. Kung isosoli nyo sa akin, makakaulit kayo makahiram. Pero kung hindi nyo na isosoli, hanggang dyan lang ako. 500 lang talaga. Hindi ito yung bla bla bla. Wag na lang kung ganyan rin lang naman. Okay po, sige po, salamat, bye-bye. Simple. Sige. O mo? Sige. Follow-up question lang po, kuy. Follow-up question lang po. May limitasyon po ba ang pagtulong po, Lods Chichester? Oo, pag naaabuso ka na. Ay limitasyon. parang sinabi ko rin po sa kanila na know your limitations po, talagang ayaw pa rin po makinig. Kasi sinabi ko naman po sa mga... Hindi ba kasi sila makikinig, kaya nga ilalayo mo na yung sarili mo sa kanila. Hindi sila makikinig, ba't naman makikinig sa'yo? Hindi nga makikinig. Yung sarili nga nilang buhay, ayaw nilang ayusin Tatanggap ba sila ng kahit na anong galing sa'yo na pang-ayos ng buhay nila? Sarili nilang buhay, sila mismo ayaw nilang ayusin mga sarili nila Ano kaya na ibig sabihin? Dahil ayaw nila ayusin yung sarili nila, wala kang kayang gawin para ayusin yung mga tao na yun. Sila mismo na may-ari ng katawan, ayaw nila ayusin sarili nila. Yun nga po, Anong kaya yun nga mong gawin po. para maiayos yung mga putang inang yan? Ang mangyayari niya, pipigayin ka lang ng pipigayin ng pera, Tapos pag ikaw naubusan, susumbatan ka rin yan Sabihin naman nila, ayaw mo na naman tumulong Pero ang totoo, wala ka talagang pera dahil naubusan sa kanila. Yung problema mo, brother, common na problema ng mga OFW din yan Yes common po. na problema, sobrang common na problema ng OFW yung ganyang problema mo. So sobrang common yan, halos lahat ng OFW ganyan na nangyayari. Hinihinga ng pera ng kung sino-sino, tapos pag hindi nagbigay, masama loob nung nanghihingi ng pera. Inuutangan, hindi na binabayaran. Hanggang sa pag-uwi nila Pilipinas, balik uli sila sa wala. Paglipas ng 2-3 buwan, nag-a-apply na naman pa abroad. Tapos ang mabigat nun, nauna pang naubusan ng pera, naipit ngayon dito sa Pilipinas. Sila naman ngayon yung nangungutang dun sa mga taong nangutang sa kanila na hindi nagbayad. Hindi sila pinapautang. Tang-inang yan. Tinan mo, tama. Comment section, OFW, diretsahan tayo. Yung mga breadwinner lalo na, pag naubusan kayo ng pera, tinutulungan ba kayo ng mga putang inang nangutang sa inyo na hindi na nagbayad? Yung totoo, diretsahan lang. Type yes kung tinulungan pa kayo, type no kung hindi na pinabayaan kayo malunod ng mga hayop na yan. Tapos ito pa po, Lods Chai. May senaryo po kasi na yung friend ko po, na pinautang ko, yung pala pinautang ko po ng money. Nahuli ko po, caught on cam, pinang-i-scatter lang po, Lods Chichester. Kaya doon ko, tapos mangungutang po ulit. Sabi ko, huling-huli ka na sa akto, alam ko na ginagawa mo, pinang-i-scatter mo lang pala. Akala ko may pangangailangan. Yung pala ay dun po talaga napupunta. Alam mo, diretsahan, brother. Didiretsuhin kita. Yang mga pangangailangan na yan, lagi naman nasusuplayan yan. Laging nasusuplayan yan. Tignan mo, nagno-no na sila rito. Kalawat ka ng no na. Tignan mo. Ang mga pangangailangan, lagi nasusuplayan yan. Laging nasusuplayan ang pangangailangan.
Pero hindi lahat ng panahon, pati gusto, ibibigay mo. Lahat sila nagpapanggap lang na may pangangailangan eh. Pero sila naman, masusuplayan naman talaga yung pangangailangan nila. Ano ba yung pangangailangan? Diretsahan lang. Pagkain, ilaw, tubig, renta. Gamot. 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 Na Di sobrang rin po bihira lang naman bumili ng gamot. Dahil alam naman natin pare-parehas na pag nagkakasakit tayo, Opo. binabiogesic lang natin yan o itinutulog lang natin yan. Yun ang pinaka-common eh. Hindi naman tayo normal na pumupunta sa ospital para magpa-check up eh, di ba? Puta, yung buni nga sa singit mo, taon na binibilang, di ka yung alip mo nga sa paa mo, taon na binibilang, hindi mo pa rin pinapakialaman sa doktor eh, di ba? Hindi normal sa mga Pilipino nagpapa-check up. Hindi normal. Ano ibig sabihin? Hindi masyadong malaking gastos na magkasakit dito sa Pilipinas. Maliban na kung talagang malala talaga yung sakit mo. Pero kung ubo-ubo lang, sipon-sipon lang, hindi normal na nagpapacheck up ang mga Pilipino. Inaantay na lang na gumaling yan ng kusa. So wag sabihin sa akin pangangailangan, putang ina, sobra naman pangangailangan yan. 2 beses ka sa isang buwan kung ma-hospital, wala ka naman regular na sakit. Sabihin mo may ubo ka, may sipon ka, yun lang naman. Tapos mangungutang ka, di ka na magbabayad. Naku, putang ina. Lumang tugtugin na yan, brother. Alam mo, Tapos, derechahan lang, masasabi ko lang sa'yo. Ang masasabi ko lang sa'yo, derechahan, lumayo ka na lang sa ganong klase ng mga tao. okay po, understood po. Yun nga po eh, nahuli ko po nag-i-scatter, tapos tapos nagagalit pa po pag natatalo, tapos mangungutang na naman po ulit. Sinabihan ko, walang, sinabi ko po, ano ba na mapapala sa scatter, sa pag-i-scatter? Sabi ko, mababaon ka la. Sabi, yun nga po yung one of the common, yung mababaon sa utang. Kasi, kasi, Oo. kasi sabi ko naman po sa kanya, bakit hindi mo subukan magtrabaho? Brother, Kasi, hindi mo na problema yun. Hindi mo na problema yun. Alam nila gagawin nila. Hindi mo na problema yun. Alam nila gagawin nila. Di naman nangihingi ng advice sa'yo. Nangihingi lang ng pera sa'yo yan eh. Hindi yun mo na nga po problema. eh. Huwag mong problemahin yung problema ng iba. Maliwanag tayo. Opo. Okay, Sige, follow up question. sige po, Chichester, yun na lang po. Thank you po. Sige, bye-bye. Thank you Okay, po. Maraw na yata ng bagya. Sobrang lakas ng ulan kanina. Basang-basa tuloy ako. Okay, next tayo. Okay. Brother, go. Kung mga gusto kong umakyat sa live, andito yung 4 na square sa gilid. Andiyan yung option para mag-request kayo na umakyat sa live. Brother, good afternoon. Taga saan ka? Good morning pa lang pala. Taga saan ka? Hello brother, good morning. Hello, taga saan ka? Taga Mindanao po, Butuan. Mindanao, okay. Ano tanong mo, brother? Yung na napakinggan ko po kayo brother regarding sa pagbasa ng Biblia. So nagsisimula na po akong nagbabasa ng Biblia ngayon. Yun, Ah, ayos. sa ano po, yung sa Old Testament po sa Levitico, yung pagbawal ng kain ng baboy. Mm. Tapos yung ano din po, yung sa may New Testament po sa may Marcos 7, Mm. Ah. tinis na ng Diyos ang lahat ng pagkain. Mm. Yung ano kasi, yung sa puso kasi yung yung pinupunto po niya. So ano po yung pananaw niyo po? Hindi importante yung pananaw ko, brother eh. Ang importante, ano ba yung nakasulat eh. So, merong nakasulat sa lumang tipan na merong mga maruruming pagkain. Tapos, pagdating sa bagong tipan, may bumababang kumot, tapos nandun lahat ng mga karumal-dumal daw na hayop, tapos, ang sabi, magpatay ka at ikaw ay kumain. Yun ang nakasulat. Magpatay ka at ikaw ay kumain. Opo, Ngayon, po din po. yun nga yung nakasulat. O ngayon, bahala ka na ngayon kung anong interpretasyon mo dun. Basta nakasulat sa Biblia, yung mga karumal-dumal, nakalagay sa isang kumot, tapos nasabi, magpatay ka at ikaw ay kumain. Ang nilinis ng Panginoon, wag mo ipagpalagay na marumi. Something to that effect. Yun ang nakasulat dun. Bahala ka na ngayon kung anong interpretasyon mo dun. Pero hindi kasi ako mahilig sa interpretasyon ko. Ano yung nakasulat, yun lang talaga yun. Hindi ako mahilig sa interpretasyon, brother. Okay po, brother. Tapos, question lang din to. Regarding po sa po, yung sa negosyo nyo po. Kasi ako din po, nagsisimula din ako ng negosyo. Okay. Tapos yung lang din po talaga, yung sabi niyo po na magtipid po talaga. Kung mas malaki po yung gastos nyo, kasi yung kinikita nyo,
Kasi sa akin po kasi, nagsimula din po kasi ako sa walang-wala. So ngayon po, parang binibigay ko po sa pamilya lahat ng mga masasarap na mga pagkain. Ganun po. So parang nagbaback to normal lang din po kami. So ano po yung ma-advise nyo po? Tigilan nyo kakakain ng masasarap na pagkain. Sa bagay. Diretso. Opo. But, ang putang ina, diretso rin naman sa tiyan yan eh. Hanggang dila lang naman yung masarap na pagkain na yan eh. Hanggang dila lang yan. Ang importante, masustansyang pagkain, pakainin mo pamilya mo ng masustansya. Hindi masarap lang. Kasi yung masustansya, kaya mo naman pasarapin yun eh, di ba? Yung adobong kangkong, kaya mo pasarapin yun kung trip mo lang. Yung tawag dito? Yung inihaw na talong, masarap yun eh. Inihaw na talong, lalagyan mo ng kamatis, sibuyas, tapos bawang, dun sa ibabaw, bubudburan mo lang na ganun, tapos lagay ka konting toyo, ganun, tapos kalamansi, tapos sile, sausawan na yun. Yun, masarap din naman yun eh. Mura lang. Dapat kasi kailangan kumain ng mahal na pagkain. Hindi ko maintindihan eh. Tinan mo, karamihan ng mga Pilipino nahihirapan ng kababudget, kakakain din ng mahal eh. Bibili sa karinderya, tapos nakabaka ka pa. Tapos alam mong wala naman sa minimum ang sweldo mo. Puta, kakain kang baka, galing karinderya, tapos alam mo nang mahal yun, tapos alam mong wala sa minimum, tapos alam mo nang malapit na ang bayaran ng ilaw, tubig, renta, matrikula, at ng kung ano-ano pa. Putang inang yan. Tapos ngayon magrereklamo ka, hirap ng buhay. Sabihin, kasalanan ni Duterte, kasalanan ni Marcos. Kahit sino pa presidente na kaupo nyo, wala may pakialam sa budgeting mo. Ikaw lang ang nagbabudget ng pera mo. Pagka naghihirap ka, hindi problema mo yan. Pero ako, sinasabi ko sa inyong Pilipinas, ang pinakamabilis na paraan para yumaman ka, tigilan mo kakakain ng mahal na pagkain. Tsaka tigilan mo nagkaka-Shopee. Kasi namamasyal ngayon, napakabihira naman na nang namamasyal sa panahon ngayon. Wala nang gusto lumabas ng bahay. Pindot-pindot na lang sa cellphone, solve na sila eh. Yun ang papansin ko eh. Dati pasyal, malaking gastos. Tuwing lalabas ka, gagastos ka. Pero ngayon, bihira na mga taong namamasyal eh. Ang normal ngayon, pindot ng pindot sa cellphone, may konti, may kumakatok na, ay, Shopee Delivery, ma'am, Shopee Delivery, CO dito, ma'am. Takinak yan. Yan yung dalawa sa pinakamalalaking nakakaubos ng pera ng Pilipino eh. Yung putang inang, tatlo pala, yung mga kamag-anak ninyo din, yan, pinakamalakas umubos ng pera. Una, pagkain na mahal. Pangalawa, yung putang inang delivering katok ng katok sa bahay nyo. Pangatlo, yung putang inang utang ng utang. Ikaw naman, tanga ka naman, pautang ka ng pautang. Hingi ng hingi, bigay ka naman ng bigay. Yung pinakamalalaking nakakaubos ng pera ng Pilipino eh. Sa diretsahan lang naman eh. Tanggalin nyo lahat ng mga yan. Tinan mo, ang bilis mong umalagwa. Lahat ng luho na hindi mo kailangan, na hindi ka mamamatay pag hindi mo binili o hindi inconvenient ang buhay pag hindi mo binili, wag mong bilhin. Tinan mo, gaano karami pera mo paglipas ng 2-3 taon. Kadalasan, 2-3 taon lang naman yan eh. Mahaba na sa 5 taon, milyonaryo ka na eh. Mahaba na sa 10 taon, milyonaryo ka na. Pero, tinan mo, isipin mo yung konsepto na puta, habang buhay na lang. Ayun, pinaka-common eh. Habang buhay na lang, mula pinanganak hanggang mamatay, mahirap. Worse nun, mula pinanganak, mahirap. Pagtanda nila, di na kaya magtrabaho, 40, 50, tinatamad na magtrabaho o hindi na kaya magtrabaho, magpapasustento na lang sa mga anak. Tapos pag hindi sila susustentuhan, magagalit, tapos sasabihin, wala utang na loob. Putang ina mga tao yan, basura ang puta. Yung mga ganyang klase, basurang magulang, tangina, diretsahan. Putang ina. Ayoko naman sabihin, tapon nyo yung mga ganyang klase ng magulang, pero putang ina talaga. Diretsahan, puta, nakakaputang ina talaga eh. Tama yung sabi nung kanta eh, di ba? Nakakaputang ina. Putang ina, bad trip talaga eh. Sila yung nauna rito sa mundo. Imagine mo yun, sila yung nauna rito sa mundo, nauna nila makabisado ang mundo, nauna sila gumawa ng pera, lahat ng pera binigay sa anak, nung tinatamad na sila magtrabaho, hinihingi pabalik lahat ng pera noon, at wala daw utang na loob kapag hindi nagbigay. Utang ng mga tao yan. Ay, nako Pilipinas. Anyways, follow-up question, brother. Yung pong pag mabuo na po ninyo yung Project 1M po, advice lang din po, kapag mayroon na po yung 1 million, ano po yung gagawin niyo sa 1 million? Ibabalik niyo po din po ba sa negosyo din po? Pan-charity na to. Itong pondo ng Project 1M, pan-charity na yan. Alam niyo naman, di naman totoong negosyo itong Project 1M. Gumagawa lang ako pondo rito para sa charity. Siyempre puta, mag-charity ka, sarili mong pera gamit mo, pwede naman yun. Pero di ka makakapagpatuloy ng tuloy-tuloy. Hindi ka makakapagpatuloy ng tuloy-tuloy nang walang pondong pumapasok sa'yo pag nag-charity ka. So okay lang sa akin mamigay ng pera, personal na pera ko. Pero gagawa na lang ako ng pera, ito mismo buong Project 1M, yung buong Project 1M. Yung 100% ng pera dyan sa Project 1M. Siguro kung kukurot man ako dyan, panggasolina lang in the future, ganun.
Pero other than that, para sa charity talaga to. Binuo ko talaga tong negosyo na to, pang charity. Kasi ibang negosyo, takina, ginagawa nilang marketing stunt yan eh. A part of this, parang 5% ganun pupunta sa charity. Tangina sa akin, marketing stunt nyo lang yan eh. Ako, itong buong project ko, lahat ng pera dito pa charity. Pero ano eh, hindi kasi ako fan ng konsepto ng pamimigay ng pera eh. Hindi ako fan ng ganun eh. Hindi nga rin ako fan ng pamimigay ng konsepto ng pamimigay ng pagkain eh. Hindi ako fan ng ganun eh. Kasi tinan mo, pag namimigay ka ng pera, oo, marami lalapit sa'yo, pero tinan mo, pag binigyan mo ng pera, bukas wala na namang pera. Pag nagbigay kang pagkain, bukas gutom na naman. Okay lang 'yun sa mga gantong panahon na, 'di ba, nitong mga nakaraan nagbabagyo, 'di ba? Ayos lang 'yan. Pagkain at saka pera, okay lang 'yan. Pero wala namang okasyon, hindi naman ipit yung tao, normal lang ang buhay, walang dilubyo, walang bagyo, walang baha, walang sunog, walang kahit ano, tapos namimigay ka ng pera, namimigay ka ng cellphone, namimigay ka ng kung ano-ano. Puta, ginagawa mo lang palaasa ang mga tao eh. Ginagawa mo lang tamad yung mga taong binibigyan ng pera kapag ganun ng panahon. Walang dahilan para mamigay ng pera kapag ordinaryo lang ang panahon. Pagka naipit at may sitwasyon at may sakit, yan, ayos lang, nakakaintindihan na tayo dyan. Pero hindi dun sa panahon na puta, normal lang naman yung buhay. Mamimigay kang pera sa kung saan-saan lugar para ka nangangampanya, para kang politiko. 'Di ba? Hindi nagme-make sense sa akin yun. Hindi nagme-make sense sa akin yun. Ginagawa mo lang tamad yung mga Pilipino na palaasa sa mga vlogger. Kaya ang daming mga Pilipino umaasa sa vlogger eh. Nakita nyo nung panahon ng scatter, panahon ng Pilwin, panahon ng online sugal. Nakita ninyo yung kaliwat kanan, yung mga tao umaasa sa i-Gcash daw kuno nung idol nila sila. Tapos ang dami rin sa comment section, no, boss, panggatas lang po. Boss, baka pwede pang-diaper. Boss, baka pwede panghapunan. Putang inang yan, panggatas, pang-diaper, panghapunan, hinihingi mo sa vlogger. Ulo pong. Ako hindi, pag magtrabaho kayong lahat. Gusto ninyong kumita ng pera? Trabaho kayong lahat. Gusto niyo magkaroon ng pera? Magtrabaho kayong lahat. Gusto mo dumami pera mo? Magpa-promote ka sa trabaho. Gusto mo pang dumami pera mo? Magnegosyo ka kung trip mo yun. Mag-freelancing ka kung trip mo yun. Mag-extra income ka kung trip mo yun. Ikaw na gumawa ng sarili mong pera, huwag mo iasa sa vlogger. Yung mga tao, palaasa lang talaga sa mga vlogger eh. Tangina, sabi ko, kabobobobohan naman ang kabobobobohan to. Napakabobo ng mga taong maasa sa vlogger. Sobra. Napakabobo ng mga taong umaasa sa vlogger. Napakagago rin naman ng mga vlogger na nagpapaasa ng mga taong umaasa sa vlogger. Putang ina mga tao yan. Magtrabaho kayo. Tingnan mo, yung hinihingi mong 100 pesos panghapunan, tingnan mo, pagkatapos ng araw may 500 ka na. Naku, Pilipinas. Naku, Pilipinas. Anyways, follow-up question, brother. Ano po yung ano ko po kasi, yung mga naipon ko po sa negosyo po kasi ano po yung mas magandang gawin po sa naipon po? Ibabalik po sa negosyo ulit or pwede po bang maghanap ng another source of income po sa Huwag mo negosyo? munang galawin. Ang target mo dapat stability. Nakaipon ka, galing sa negosyo, stabilize mo muna ang negosyo mo. Siguraduhin mo muna na lahat ng mga problema ng negosyo mo nare-resolba. Tapos siguraduhin mo muna na mas kumikita pa yung negosyo at tuloy-tuloy ang pasok ng pera at wala kang problema sa pera kasi papasok na naman ang ghost month eh. Wala kang mali, baka mamaya yung pera kinita mo dyan na naipon mo, mailabas mo ngayon, pabalik na naman sa negosyo dahil pumapasok na naman ng ghost month. Ngayon, pagpasok ng August, halos lahat ng negosyo, katumalan yan. Katumalan, halos lahat ng negosyo. O ngayon, pagpasok ngayon ng ghost month, edi ang gawin mo, buong taon, sumahin mo na muna kailan yung panahon na sobrang lakas, kailan yung panahon na sobrang hina. Ngayon, gaano kalaking pera dapat ang ilabas sa panahon na sobrang lakas, gaano kalaking pera dapat ilabas sa panahon sobrang hina, dapat maintindihan mo yung merkado in general. Huwag mo munang pakialaman yung pera hanggang batikan ka na sa pagnenegosyo. Mga siguro, I will say, 3-4 na taon ka na nagnenegosyo. Tsaka mo na lang galawin ngayon yung pera. Yun ang suggestion ko ron, brother. Huwag mo munang galawin. Huwag malikot ang kamay. Tangina, halos lahat sa inyo malilikot ang kamay. Na meron lang naipon na konti, yung gusto, bumili ka agad ng kung ano man, gusto, may gawin ka agad sa pera. Huwag nyo munang galawin. Papasukin nyo muna tuloy-tuloy ang pera, damihan nyo muna yung pera na pumapasok, sobra-sobra na, sobrang dami na ng pera, then that's the time. That's the time. Makakaisip ka rin ng kahit na ano, kung ano yung kulang sa'yo, kung ano yung kulang sa negosyo mo, makikita mo rin yun. Tapos, pagka tuloy-tuloy ng pasok na lang ng pera, tapos alam mong wala ka ng pagkalugi hanggang mamatay ka, kaparehas ko, dun sa panahon na yun, charity ka na. Tumulong ka naman sa kapwa-tao. Yung mga iba nakakalimot puta sobrang yaman nyo. Ang ginagawa, napupunta ng Amampulo, punta ng ganto, punta Palawan, punta ganto, punta ganyan, punta ganyan. Doon na inuubos yung pera. Tinan mo, may mas worse pa, yung katulad nung kay Awit, inubos sa kasino yung pera, 4 na buwan lang. O, gago. Diba?
may mga tao talaga, di nagme-make sense eh. Ang dami-daming taong nagugutom eh. Mano ba naman magturo ka naman sa kapwa-tao mo kung paano umalagwa sa pamamagitan ng paghahanap buhay, pagnenegosyo, pag-freelancing, pag-iempleyado, o pag-iimbest, o kahit na ano pa. Kung ano yung alam mo, ibahagi mo sa kapwa-tao mo, huwag kayo madamot. Lalo na kung alam mo naman eh, Pilipinas, kung wala ka ng pagkahirap, kung wala ka ng pagkahirap dahil tuloy-tuloy na pumapasok sa iyo pera at alam mo hindi ka na maghihirap hanggang mamatay ka, huwag ka naman madamo. Turo mo sa kapwa-tao ginagawa mo. Hindi mo naman magiging diretsong kakompetensya ng lawak-lawak ng Pilipinas mo. Yun ang masasabi ko ron. Follow-up question, brother. Okay na po, Brother Chester. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo. Thank you very much, brother. Bye-bye. Oto. John Layson. Alam niya, binasala ako ng ulan tapos umalis ka agad, biglang maaraw na ngayon. Palam po. Brother, good morning. Taga saan ka? Taga Cavite po. Cavite, okay. Ano tanong mo? Sir G. Chester, gusto ko lang sana malaman kung may chance ba na sa ano lang naman, sa kuro-kuro mo, kung may chance bang bumalik ka pa sa MCGI. Hindi ako sigurado, brother. Ang tagal na nun masyado. Ang dami ko ng iba-ibang pinasok na religion, brother. Kalahati na ng buhay ko nakakaraan nun. Sobrang layo na masyado niyan. As in, ang layo, kalahati na ng buhay ko nakakaraan. Ang dami ko ng pinasok na religion pagkatapos nun, brother. Halos lahat ng religion under Christianism, pinagtyagaan ko isa-isa. Lalo na yung mga pinakasikat na religion under Christianism. Siyempre, yung mga hindi sikat, di ko na alam yun. Pero yung mga pinakasikat, yung Katolisismo, Born Again, Baptist, Dating Daan, Iglesia ni Cristo, Sabadista, Saksi de Jehovah, halos lahat yung pinagpapasok ko isa-isa eh. Hindi nga lang ako naging miyembro dun sa iba. Pero sa MCGI, naging miyembro ako niya kasi bata pa ako nun, brother. 16 anyos pa lang ako nun. Lahat tinabuhay ko nakakaraan nun. Napapanood ko kasi din yung mga video mo nun, yung mga kausap mo, yung mga naging exiter. Kaya nag-wonder kami kung ano kayang plano ni Chester. Kaya sabi ko nga sa inyo, maghanap kayo. Kasi alam mo, ang Diyos naman tapat eh. Yun ang na-realize ko all throughout. Matagal na akong buhay at marami na akong religion na nakita. Ang Diyos naman tapat, lagi namang naglalagay ang Diyos ng kung sino man na isinusugo niya eh. Pero ito rin ang mapapansin mo at the same time. Minsang panahon, baka katulad sa Israel, diba? Ang Diyos iniaalis yung bayan niya dun sa mga tao na minsang panahon na sila yung bayan. Yun ang marirealize mo eh. Ang Diyos iniaalis yung bayan niya sa minsang panahong sila yung tinutukoy na bayan. Halimbawa, yung panahon ng Israel, 'di ba? Doon sa panahon ng Israel, sinabi ni Kristo mismo 'yon. Siya mismo may sabi noon. Iaalis sa inyong kaharian, ibibigay sa bansang nagkakabunga. Nakasulat 'yun. Alam niyo 'yan, nakasulat sa Biblia 'yan. O ngayon, ano ibig sabihin? Hindi automatic na merong isang religion na tama at totoo at magaling sila sa kung ano man yung ginagawa nila in the past, mananatiling ganun habang panahon. Bakit nangyayari yon? Because of multiple factors. Maaaring yung leader hindi na nagtatapat o maaari din naman na yung pumalit dun sa leader hindi tapat. Ngayon, I'm not speaking about MCGI in general. I'm not speaking about MCGI in particular. I'm speaking about all religion in general. Kasi tinan mo, mapapansin mo, tungkol sa pamamahala, ang Ka Felix Manalo lumalaban ng debate nung kapanahon ng kabataan ng Ka Felix Manalo, di ba, sa Iglesia ni Cristo. Ngayon, nung mapalitan siya nung mga anak at saka apo, ngayon, etong apo, wala akong mabalitaan na lumalaban ng debate ang apo. Wala akong mabalitaan. Tapos halos hindi na nga rin nakikita eh. Di ba? Paano hindi nakikita? Bumibisi-bisita. Tapos nangangaral pa rin naman sa mga ministro. Pero dun sa mga miyembro, halos hindi mo nakikita eh. Wala kang balita eh. Hindi ka man lang nakakarinig ng tinig niya kahit kailan. Diba? So, alam, gets mo yung ganong konsepto na, minsan panahon, sige, maaari na, diba, itong isang pirasong tao na to, nagtatapat, alam niya aral ng Diyos, tapos namatay yung tao na yun, pagkamatay, yung hahalili, hindi kasing galing nung nauna. May mga pagkakataon din in the past na yung hahalili, hindi naging tapat. May mga pagkakataon in the past na yung, alam mo yun, nade-dilute yung aral paglipas ng panahon, ganun kasi hindi kasing talino nung nauna, yung sumunod. Halimbawa, pinakamagandang halimbawa dyan, ito eh, yung tungkol doon sa pamamahala ni Pablo dati, diba? So, si Pablo na mahala sa mga hintil. Tapos, sabi ni Pablo, ang claim niya, pinangaralan niya daw ang sanlibutan, diba? Tapos, paglipas doon, ipinamahala niya ngayon yung iglesia kay Timoteo.
pagkaka turnover mula kay Pablo papunta kay Timoteo, tinan mo, wala nang balita pagkatapos kay Timoteo. Ano na nangyari ng panahon ni Timoteo? Wala nang balita. Basta ang huling balita natin, si Juan Apokaliptiko sumulat para doon sa 7 iglesia nangangalat. O, tapos, 96 AD yun. Pagkatapos nun, wala nang balita kung ano nangyari doon sa 7 iglesia nangangalat. Tama? Diba? Yan ang ibig sabihin. Okay, tamo. Mapapansin mo, yung panahon nga ni Kristo, 2 salin lang ng lahi yun eh. 2 salin lang ng lahi. Mula dun sa panahon na pinanganak si Kristo, 0 AD o 1 o minus, diba? More or less, 0 AD. 1 AD. Bala ka na, kasi may discrepancy yan eh. Doon sa panahon na pinanganak si Kristo, nangaral lang 33 anyos siya, tapos namatay, 30 anyos yata siya nangaral, parang ganun. 30 o 30. Basta doon sa somewhere around that time frame. Sandaling panahon lang siya nangaral eh. Tapos namatay. Tapos yung mga alagad nagpatuloy. Nung magpatuloy sila, 70 AD, sinugod na General Titus sa Roman Empire ang Israel. Pagkasugod, nawasak ang Israel. Tapos si Pablo nag-e-exist na noong mga panahon na yun. Kumbaga, Kristiyano na sila nun. Tapos, 96 AD, matanda na si Juan Apokaliptiko. Sabi nila, somewhere around 100 years old na daw si Juan Apokaliptiko nun eh. Kasi nakasama pa siya ni Kristo eh. So kung nakasama siya ni Kristo sa panahon ng kabataan niya at 96 AD isinulat yung Apocalypse, then that person is somewhere around 100 years old. O ngayon, tingnan mo, pagkatapos na isulat ni Juan Apokaliptiko, isang straight lang yun isang straight lang. Mula 0 AD hanggang 96 AD, pagkatapos ng 96 AD, wala nang balita. Ito mo? Yun, napansin mo? Tapos paglipas ng 2 taon, ito na ngayon tayo ngayon, kalilitaw-litaw lang natin. Alam mo, ito sigurado ko. Lahat ng mga religion dito kalilitaw-litaw lang. Lahat. Yung mga under Christianism, lahat yan hindi 2,000 years old. Lahat yan hindi 2,000 years old. Merong claim ang Katolisismo na sila daw doon daw panahon ni Kristo, ganun. Sila lang ang nagkiklaim nun. Pero wala akong mabasang salitang Katoliko, Iglesia Katolika Apostolika Romana sa Biblia eh. Kung yan yung totoong pangalan ng Iglesia ni Kristo o Iglesia ng Diyos noong unang panahon, sana pinasulat ni Kristo yan. Ang pangalan ng Iglesia natin ay Iglesia Katolika Apostolika Romana. Wala akong nabasang ganun eh. Diba? O so ano yan ang ibig sabihin? Sila lang ang nagpangalan yan sa mga sarili nila. Ngayon, lahat ng mga religion na yan, kalilitaw-litaw lang. Lahat. Pati MCGI, pati yung kay Felix Manalo, yung Saksi ni Jehovah, yung Fourth Watch, sila rin pala yun. Yung hindi, Fourth Watch, iba pala yun. Yung anong tawag dito? Yung halos lahat ng under Christianism. Walang 2,000 taon dyan, kahit isa dyan sa mga yan. Wala dyan yung kadugtong nung 7 iglesyang nangangalat. Wala na tayong balita kung ano nangyari sa 7 iglesyang nangangalat. Wala nang balita. Yan ang sigurado ko. Ngayon, tungkol doon sa MCGI, kung palagay mo, yan yung tama, yan yung totoo, you can stick to that, you are welcome. Kung palagay mo hindi, hanap ka ng iba kung may makikita kang iba. Yun din naman nasabi ni Brother Eli nung buhay pa siya di ba? Ang sabi niya, kung meron kayong makikita na mas tama kaysa doon sa pinapangaral ko, sama niyo ako, lipat tayo doon. Di ba? Yun din ang sabi niya eh. Oo, narinig ko nga. Yun. Yun ang masasabi ko tungkol doon. Kasi yung katulad ni Brother Eli, hindi bago yan. Hindi bago yung katulad ni Brother Eli. Paano ko nasabing hindi bago? Laging ang Diyos nagpapalitaw ng mga katulad nun. Lagi. Sa lahat ng panahon, kasi nakasulat din sa Biblia yan eh. Tapat ang Panginoon, nagpapalitaw siya ng mga katulad yan every now and then. Laging merong ganun, brother. Huwag kang mag-alala. Magkakaroon ng isa pang ganyan kung sakali man. Hindi ko lang alam kung kailan. Hindi ko lang din alam kung sino. Pero lagi at laging nagkakaroon ng isang ganyan. Lagi at laging nagkakaroon ng isang ganyan. Yun, baka si Brother Daniel Razon. Baka siya yung di ba? Kasi you will never know. Dami lang issues. Yun nga lang. Pero yun naman nakikita ko ron, puro personal yung issue sa kanya. Mga binabato sa kanya personal eh. Hindi naman tungkol sa aral. Puro personal yung naririnig ko. Mga mansion, gano'n, mga parang properties sa kung saan-saan. Yun ang laging naririnig ko eh. Yung tungkol sa Area 52, gano'n. Yun yung mga naririnig ko eh. Sa akin, puro mga personal lang yun eh. Hindi naman yan yung isang gusto sana i-follow up para bago kung pwede sana. Yung narinig ko kasi yung mo doon, yung sagot mo nung kay Badong. To be fair, nakita ko naman yung pagiging fairness mo doon. Na parang sinabi mo, kung hindi naman, sino ba yung nagdirektiba, nanggaling ba sa individual o may direkta ba talaga doon ka na ganun. Tapos parang, syempre, naisip ko din na
kung titignan mo nga naman, kasi si Brad Ellie, maya, nandun yung pupunta siya na iba't ibang lugar na Bible Expo. Parang, tapos may nakatow ka dun sa Area 52. So, hindi pwedeng, so posibleng na parang napabayaan. Yung parang syempre sa sobrang busy nung dalawang tao dahil kagaya ni KDR, namamahala naman ng marami dito, kagaya ng UNTV, lahat ng ang daming nilang inaasikaso. So, pwedeng nagkaroon ng parang lapses dun sa sa namumuno dun sa Area 52 kaya nagawa yung ganun kaya ganun lang Posible isip ko yun. lang. Posible yun. Posible yun o posible rin naman na may approval. Alin lang naman sa Okay. dalawa yun eh. Posible yun na may lapses, pero posible din naman na may approval. Posible rin at the same time na mayroong business partner at yung business partner nag-initiate nun at hindi naman sila. Oo. Posible yun eh. We can only talk about possibilities. Pero alam mo, isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko tungkol sa buhay at saka tungkol sa spiritualism in general. Tayong mga tao, in general, pag tumatanda tayo, nagkakaproblema tayo. Pinakamagandang halimbawa dyan si Solomon eh. Kita niyo si Oo. Solomon, with all the cunning knowledge that that person has. Sobrang talino, sobrang tindi, sobrang makapangyarihan, sobrang mayaman, pero naggalit sa kanya, Diyos, katulad-duluhan ng buhay niya. Kung kailan matanda na siya, ipinagtayo niya ng mataas na muog, si Chemos, nakarumal-dumal ng Moab. Oo. Isipin mo yun. Si Solomon na yun, brother. Sino naman si Brother Eli kumpara kay Solomon? Diba, gets mo? Mm. Yun ang masasabi ko ron. So, ang masasabi ko, posible na dahil tumatanda na lang talaga yung matanda, ganun, baka pwede mong sabihing lapse na sa kanya yun. Kasi nakabalita rin ako ng sobrang daming bagay eh. Ayoko na lang na ilabas kasi mga bagay na personal na ipinagkatiwala sa akin ito ng mga taong nasa loob mismo ng kapatiran eh. So, hindi lang yan dun sa loob lang ng dating daan. In case hindi nyo alam, ayoko na lang magsalita eh. Pero ang daming nakikipag-usap sa akin ng mga sobrang tataas na mga taong hindi nakapani-paniwala. At hindi ko rin inaarok sa hindi ko na-imagine sa buong buhay ko na makakakausap ako ng mga ganong klaseng mga tao. Whether it be in religion, in politics, in showbiz, in all walks of life actually. In all walks of life. Hindi ko in-imagine kahit kailan na makakakausap ako ng sobrang tataas na mga tao sa loob ng mga pamunuan ng mga pinakamalalaking religion sa Pilipinas. Tapos sila rin yung nagkikwento na sarili ng kabuluhan. Ayoko namang ilabas yung kinuwento ng mga tao na yun. Pero masasabi ko in general, people come and go, brother. People come and go. True. Naglalagay lang sandali ako ng data rito sa kabilang side ko kasi naubusan ako ng data. Kasi sa brownout dito eh. So wala kaming internet ngayon. Ang nangyayari ngayon, naka-data lang ako dito sa cellphone ko kasi hindi ko naman makita yung sense na maglilinya ako kasi hindi naman ako masyadong gamit ng cellphone kapag ka nasa ibang lugar. Oy, thank you talaga sa atin. Sa time si Chester Talagang salamat. Okay, brother. Follow-up question, baka meron ka pa. Baka may mga gusto ka pa linawin tungkol dun. Marami akong information. Palobat na yung cellphone ko. Lobat na cellphone mo. Okay, sige. Thank you. Galingan mo sa buhay, brother. Bye-bye. More power. Bye-bye. Dali. Ano ko lang ulit yung reconnecting. Ayan, okay. So, ayan, nawala yung internet sa kabilang cellphone sa YouTube. As I was saying, people come and go. Yung mga tao ng Diyos na mga tapat, napapalitan ng mga tapat din na mga tao o ng mga hindi tapat na tao. Pero ang pinaka-bottom line yan, huwag nyo kakalimutan, there's always human factor involved. Kahit gaano pa katama ang isang tao, o kahit gaano kadunong ang isang tao pagdating sa katwiran ng Diyos, laging merong human factor involved. Kumbaga si Solomon, 'di ba? Nung later part ng buhay niya, na nagalit sa kanya ang Diyos eh. Later part na ng buhay niya yan eh, considering na si Solomon eh, hindi biro ang talino nun eh. Pero, alam mo yun, kung kailan tumanda siya, ganun, human factors involved, hindi natin alam kung anong surrounding circumstances. Basta, isa ron sa mga babae niya, ipinagtayo niya ng kalaban, ng muog ng kalaban ng Diyos. Technically, pinagtayo niya ng altar. Mataas na altar, yung isa sa mga Diyos-Diyosan na kalaban ng Diyos ng Israel. So, nagalit ngayon sa kanya ang Diyos. Alam mo, nangyayari talaga yan every now and then kasi there's always human factor involved. There's always human factor. Ang mga tao nagkakamali. Papaalala ko lang uli, ang mga tao nagkakamali. Okay, next tayo. Yeah, boy.
Reconnecting. Wala si Jepoy. Basta, Hans. Wala nga uli. Sorry, okay na. Ayos na uli. Ano ko muna, in-airplane mode ko muna para ma-refresh yung internet. Brother, good morning. Taga saan ka? Pasig. Okay. Ano tanong mo, brother? Long time box. Hindi ako ready. Ano yan? Hindi ako ready, boss. Hindi ka ready? Okay. Kasi magtatanong na ako isang beses na kasi busy dito sa hospital ako. Medyo nagpuputol-putol ka, brother. Wala, yun lang. Wala na. Wala ka ng internet. Sabihin ko lang sana, medyo magulo yung internet eh. Wala nga. Minsan, alam mo sa buhay, hindi ko maaari maintindihan paano nangyari yun. Tangin na nakikipag-usap sa akin yung mga matataas na tao ng iba-ibang religion. Anyways, brother, good morning. Taga saan ka? Brother, taga saan ka? Morning po. Ako na ba? Hello, good morning. Taga saan ka, brother? Taga Bulacan po, sa Pampalay. Sa Pampalay. Okay. Anong tanong mo? Brother, tanong ko lang, paano magbayad ng utang na loob? O yung paano tumbasan yung utang na loob? Papakitang gilas ka, brother. Papakitang gilas ka. Kasi ang problema kasi sa utang na loob, brother, walang eksaktong halaga yan kung pera pinag-uusapan natin eh. So madadaan mo na lang yan sa pakitang gilas para masabi mo mismo na nagbabayad ka ng utang na loob tapos ipampakitang gilas mo mismo yun. So sasabihin mo mismo yun. Na ito, ginagawa ko kasi nagbabayad ako ng utang na loob. Hindi mo naman ako sinisingil tungkol sa utang na loob pero kusang talo ko na ako mismo yung nagbabayad ng utang na loob at maraming salamat dun sa tinanggap kong utang na loob sa iyo nung mga nakaraang panahon. Ito ngayon bilang ganti ko dun sa lahat ng mga naitulong mo sa akin sa nagdaang panahon. Papakitang gilas ka. Ganun yun. Ganun ang pagbabayad ng utang na loob. Ang problema kasi sa ito ang problema. Walang eksaktong halaga yan. So kaya tatanong mo, paano mo malalaman pag sapat na? Ikaw na lang ang magsabi. Kasi pag kabilang panig ang nagsabi, minsan tangina kahit tadtarin pa buong katawan mo, hindi pa rin sapat eh. Tignan mo, parang katulad ng mga magulang, yung mga kupal na magulang na kumakahingi ng pera sa mga anak nila, tangina kala mo pinayaman nila yung anak eh. Pero may mga kupal na magulang na putat, 40 anyos pa lang, hindi pa naman matanda, kumakahingi ng pera, akala mo baldado na, tapos gusto pa, limpak-limpak at lahat ng pera ng anak ay mapunta sa kanya. Nangyayari yan, brother. Tapos sasabihin, wala kay kang utang na loob. Bakit wala utang na loob? Dahil lang barya yung binigay ng anak mo, walang utang na loob. Yun lang talaga yung perang meron siya eh. Lahat ng meron yung anak mo, ibinigay na sa'yo. Pero hindi pa rin sapat sa'yo. Kasi nga, kupal kang klase ng tao. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung konsepto ng utang na loob, mag-iingat kayo dyan. Mag-iingat kayo dyan. Ako, ingat na ingat ako sa konsepto ng utang na loob eh. Nakikita ninyo, hindi ako tumatanggap ng investment dito. Nakita niyo yun? Hindi ako tumatanggap ng investment dito. Hindi ako nagpapa-franchise nitong Project 1M. Hindi ako interesado sa mga pera ninyo. Diretsahan, hindi ako interesado sa mga pera ninyo. Ang daming perang inihahatag sa akin dito sa Project 1M. Yan ikang Project 1M, palakihin natin yan. Gawin nating malaking restaurant. Marami ikang tao pupunta dyan. Meron akong pwesto rito. Lagay mo rin sa pwesto ko. Libre lang, ako nang bahala. Nako, putang ina mo. Yan ang pinakamabilis na parang para mag-away tayong dalawa. Maniwala ka. Lalagay ko yung pwesto ngayon, Project 1, lipat ko dyan. Hindi ngayon ako nagre-renta ng pwesto. O tapos ngayon, ang tanong ko sa'yo, ano ngayon na mapapala mo sa akin? Wala, nakakakwentuhan mo lang ako. Ngayon, bukod dun sa kwentuhan, ano pa mapapala mo sa akin? Wala. O ngayon, ano ngayon na mangyayari? Hihingan mo ako ng kung ano-ano na hindi ko kayang ibigay sa'yo. Tapos, ano ngayon na mangyayari? Hihingi ka ng pabor sa akin. Tapos, ano ngayon na mangyayari? Matatanggihan kita. Ano ngayon na mangyayari? Hasama loob mo sa akin, sasabihin mo, wala akong utang na loob. Hindi na lang, wag na lang kung ganun. Mas okay na lang na magbayad na lang ako ng pwesto rito o ng pwesto sa kung saan man o magtinda na lang sa tabing kalsada para dito sa charity ko. Kasi charity lang naman tong Project 1M. Pero hindi ito para humingi ako ng tulong kahit kanino, tapos sasabihin mo sa akin, may utang na loob ka sa akin. Tapos ngayon, paglipas na panahon, susumpatan mo na ako pag hindi ko mabalik sa iyo utang na loob. Maingat na maingat ako sa pagtanggap ng utang na loob, brother. Maingat na maingat ako sa pagtanggap ng utang na loob. 48 laws of power. Abhor the free lunch. Abhor. Stay away from free lunches. Alis ka. Iwas ka sa mga bagay na libre.
Kasi magiging utang na loob mo yan. Huwag nyo kakalimutan, lahat ng libre, ang kapalit niyan, utang na loob. Ito problema mo. Pag ikaw naman ngayon yung nahingan pabalik at hindi mo kayang ibigay yung hinihingi, yayariin ka ngayon at isusumbat ngayon sa yan. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. Kung sakali, brother, na nandun ka na sa, yun nga, may utang na loob na sa'yo, paano mo tatapusin yun? Paano ka kakawala dun? There's just no way. Kasi minsan may mga utang na loob na ang kapalit, kaluluwa mo mismo. Parang ganun nga, dating. Naramdaman mo, no? Naramdaman mo, no? Reconnecting ako sa kabila, nagkakaproblema yung internet ko, prepaid. Prepaid lang kasi. Hindi, siguro kahit postpaid, parehas lang naman ang linya yan. Maliban na lang siguro, naka-fiber optics ka. Yung aking, dito, wifi dito, may problema kasi nga, brownout nga kasi yung buong lugar. So, wala tuloy ako yung internet. Wala, kahit anong gawin ko rito, hindi talaga kumukonekta Napuputol na lang siguro dito lang tayo sa Facebook. Anyways, follow-up question, brother. Next question po. Ilan taon ka nagsimula magbasa ng Bible, brother? Naku, bata pa ako. Puwersahan. Paano ka na-influensyahan? Diretso, puwersahan. Puwersahan talaga. Pinapalo ako pag hindi ako nagbabasa ng 3 pahina. Tapos ang pinakamabigat nun, kailangan kong maintindihan kung ano yung binasa kong 3 pahina, otherwise papaluin ako. Puwersahan yun, brother. Gumana naman. Hindi ko sinasadya sa inyo yun, lalo na sa mga anak ninyo, kasi baka magka-trauma yung anak ninyo tungkol sa pagbabasa. Pero sa akin, gumana yun eh. Bahala na kayo. Tansyahin nyo na lang kung gagana sa anak ninyo, no? Gagana sa sarili nyo, paluin mo yung sarili mo. Hindi ko sinasuggest yun. Hindi ko talaga sinasuggest, brother. Bata pa ako nung maliit, parang 8, 9 anyos ako, hindi ako nagkakamali. Kasi natuto ko magbasa. 7 anyos ako eh. Late na nga eh. Kasi grade 1 na ako, di pa rin ako marunong magbasa eh. Late na eh. Grade 1 ako, hindi pa rin ako marunong magbasa. Natuto na lang ako magbasa nung grade 2 na ako eh. Oo, grade 2. Basta somewhere around patapos na eh. Kasi naalala ko, pinapalo ako nun dahil di nga ako marunong magbasa ng grade 1 ako eh. Kinder ako. Hindi ko makakalimutan yun. Hindi pala kinder, prep. Preparatory to grade 1. Prep ako nun. Ano ba to? Ba't nasira na talaga ng tuluyan? Wala na tong kabila. Are you sure you want to stop streaming? Dali. So, last na to, subukan ko na lang. Airplay mode ko sandali. So yun, prep ako nun. Naiinggit ako dun sa mga klase ko. Tapos parang, yung feeling na it's as if they discovered fire. Yung 2 kaklase ko, 2 lang nun sa buong prep namin yung marunong magbasa. Si Ervin doon, naalala ko yung pangalan ng isang kaklase ko, si Ervin doon. Tapos yung isang, hindi ko na maalala ko yung pangalan. Pero 2 lang sila sa buong klase na marunong magbasa. Ako hindi ako marunong magbasa noon. Hindi ko nga maisulat yung pangalan ko noon, ng prep ako eh. Natutunan ko lang na isulat yung buong pangalan ko noon, grade 1 na ako noon. First name lang lagi na isusulat ko noon eh. Nakakatawa yun sobra. Very, nung prep ako, teacher ko, alam na kagad na akin yun. Kasi di ko kaya isulat yung apelido ko, ang haba-haba, Chichester eh. Ang haba-haba, sobra. Ang haba nung apelido ko. Sobrang haba nung apelido ko, ang dami-daming letra. Pero first name ko, John, J-O-H-N. Ang dali-dali. Yung first name ko lang kaya ko isulat. Pero yung last name ko, hindi ko maisulat. Pag nakita ng teacher ko na, first name nilagay ko, alam na kagad ng teacher ko, ako yun. Kasi ang haba-haba ng apelido ko, kahit teacher ko, nahihirapang basahin yung apelido ko. Ngayon po, na halos kilala ng buong bansa ang apelido ko. Tama ba, teacher ko rin? Ano ang apelido ito? Chester? Pwede ba Chester na lang? Doon nagsimula ngayon yung palayo ko, Chester eh. Pero apelido ko talaga yun eh, Chichester. Walang putol yun. Diretso lang yun. C-H-I-C-H-E-S-T-E-R. Chichester. Isang diretso lang yun. Isang diretso. Akala ng mga tao, first name ko Chai, last name ko Chester. Hindi. Buo yun. Isang diretso yun. Chichester yun. Apelido ko yun. Nung bata ako, pinapalo ako ni Uncle. Kapag tangina, pero sa akin yun, hindi ko makakalimutan yun. Kahit na rumayataw sa akin, pag hindi ko naintindihan, medyo abusive din na klase ng magulang si Uncle eh. Kumbaga sa standard ngayon ng mga magulang, abusive yung matanda na yun eh. Kasi pag hindi ko naintindihan yung binabasa ko, namamalo. Imagine mo yun, di ba? Yun yung nangyari. So, nung bata ako, wala akong choice kundi maintindihan yung binabasa ko. Kasi pag hindi ko naikwento kung ano yung binasa ko, palo ako, tapos papaulit pa sa akin yung binasa ko. Yun ang nangyari. Follow-up question, brother. Brother, last question na. Paano po kayo nagdadasal?
Kumbaga, yung form. Naku po. Yung nakasulat sa Biblia, 'di ba nakasulat naman sa 6:9 ni Mateo kung di ako nagkakamali, sa 7 ni Mateo. Manalangin kayo ng ganito, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang karya mo. Nakasulat naman, nandun ang format eh. Nandun ang format. Tapos nasa Biblia din at the same time na ang format pag magdadasal ka, pakauntiin mo ang iyong salita. So hindi ka magkikwento. Ang pananalangin, paghingi. So meron kang kahilingan sa pamamagitan ng mga daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Panginoon. Yun ang nakasulat sa Biblia. Yung iba, hindi naiintindihan yung panalangin. Akala nila yung panalangin, pagkikwento. Diyos, alam mo, gantong araw na to. Maganda yung araw ko ngayon eh. Kasi kumain ako ng tinapay tapos may palaman. Sarap ng pagkain ko kanina. Tapos laki may pansit canton yung ulam ko. Sarap, sobra Diyos. Tapos minom ako ng Milo. Tapos paghigop ko na gano'n, uy, sarap. Hindi ganun ang pananalangin, hindi ganun. Sa 9, patungong 13. Ang panalangin, paghiling. Sa pamamagitan ng mga daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo inyong mga kahilingan sa Panginoon. So, hihingi ka tawad, nadaing ka, tapos magpapasalamat ka, tapos papakilala mo kahilingan mo sa Panginoon. Tapos sasabi, hihingin nyo ito sa pangalan ni Jesus. Yan ang nakasulat sa Biblia. Yun ang format. Pero kung tatanungin mo, paano ako nalalangin? Matagal na panahon na, mula nung huli ako nanalangin eh. Itong pinakahuli, kasama ko si Garawi, nanalangin talaga ako. Hindi nyo alam kung ano nangyari. Abangan nyo na lang doon kay Garawi. Siya nang bahalang maglabas sa inyo. Siya nang bahalang maglabas ng buong kwento kung ano nangyari, ba't ako nanalangin. Pero kakaibang experience talaga yun. Sobra. Ang tindi ng experience na yun. Abangan ninyo, may nilabas na si Garawi na picture eh. Nandun ako, nagmamaneho ko. Andun na. Nilabas na ni Garawi yung picture. So abangan nyo na lang yung kabuuan ng istorya. Grabe yun. Ang tindi nun, sobra. Basta hindi ko na-spill. Si Garawi na lang bahala magkwento kasi magkasama kami nun eh. Nung nangyari yun. Nanalangin talaga ako, brother. Yun yung first time in a very, very, very long time na hindi ko na maalala kung kailan ako huling nanalangin. Taon na ang binilang nung huli ako nanalangin. Taon na. Kasi masamang tao nga ako eh. Yun yung pakiramdam ko eh. Yung pakiramdam ko na yung bang pakiramdam na alam mo yung maiinis lang ang Diyos kapag nanalangin ako. Nahihiya ako eh. Hindi kasi ako katulad ng mga ibang pastor na tangin ang katitigas ng mga mukha. Pagkatapos manghingi ng 10% sa mga miyembro na hindi naman utos ni Kristo, biglang mananalangin na lang tapos ipapamagitan yung mga tao, pinamamagitan mo yung mga tao sa Diyos. Diba? Isarili mo nga lang, napakahirap ipamagitan sa Diyos eh. Yun yung gumawa ng langit at lupa. Yan ang gumawa ng buong universo. What made you think na pwede mong ipamamagitan na lang basta ang mga tao sa Diyos? Ako, yung sarili ko nga, hindi ko pinamamagitan na lang basta sa Diyos eh. Hindi ko na maalala yung huling panahon na nanalangin ako sa napakahabang panahon. Taon na ang binilang. Taon ang binilang. Hindi ko na maalala kung kailan yung huli akong panahon na nanalangin. Pero itong pinakahuli, nanalangin ako. Tapos ang bilis, minuto lang. Minuto lang. Hindi ko rin alam paano nangyari eh. Basta out of nowhere. Too much coincidence yung nangyari. Sobra. Hindi mo masasabing coincidence yun. Hindi talaga. Kaya nga, sabi ni Garawi, ilalabas ko to sa internet, brother. Tapos humingi siya approval sa akin. Humingi siya na approval sa akin. Sabi ko, sige, okay lang. Kasi alam mo yun, may involvement kasi ng luxury dun eh. Alam nyo naman po ayoko talaga nagpa-flaunt ng kahit na anong luxury dahil nahihiya ako sa sarili ko eh. May involvement ng luxury dun eh. Sabi niya, ilalabas niya raw Sabi ko, sige, ikaw nang bahala kung paano mo kakanatan. Ikaw nang bahala. Trip niyang ilabas sa social media. Magkasama kami nun eh. Hindi naman masama yung nangyari. Pero grabe yun, too much coincidence. Hindi ko makakalimutan yung nangyari na yun hanggang mamatay ako. Grabe, ang tindi nun. Tindi. Tapos yun yung isang beses lang sa napakahabang taon na ang binilang na nanalangin ako. Nagdasal ako noon tapos minuto lang ang binilang. Hindi nga naglipat minuto eh. Halos segundo lang eh. Sandali lang. As in, tapos biglang may abangan nyo kay Garawi.
Abangan nyo kay Garawi. Magkasama kami ni Garawi nun eh, nung nangyari. Sandali lang yun, sobrang sandali lang talaga. Pagkatapos kong manalangin, biglang yung eksaktong hiningi ko andyan agad. Yun yung nangyari. Pero hindi ko na maalala yung huling panahon na nanalangin ako prior to that. Kasi nga, alam niyo naman eh, masamang tao ako eh, di ba? Kasi sabihin ng iba, hindi, ikaw mapagpatawad ang Diyos. Hindi ako ganun ka-arrogante. Para basta na lang dumiretso sa Diyos, nahihiya ako sobra. Nahihiya talaga ako. Meron ako nung ganun sa katawan ko eh. Hindi ko nga alam dun sa iba, parang ang Diyos nila laruan eh. Yung parang ang dating eh, parang anytime pwede sila tumawag sa Diyos, ganun. Tapos pakiramdam nila, dinidinig sila. Tapos pag hindi sila pinakinggan, pakiramdam nila, inapi sila ng Diyos, ganun. Hindi ko maintindihan kung paano saan nanggagaling yung ganung klase ng mindset eh. Kasi nakita ko kung gaano kalawak ang universo, yung known to man, na makikita nyo nasa TikTok eh. Diba? Yung alam mo yun, yung zoom out ng nangyayari, makikita ninyo yung makikita ninyo yung gaano kalawak ang universo na alam ng mga tao. Tapos tsaka mo marirealize kung gaano pala katindi ang marirealize mo kung gaano katindi ang ang lawak ng universe, tapos kung gaano kalawak yung ginawa ng Diyos. Tapos parang, alam mo yung feeling ko, sino ako para pakinggan? Ganun yung pakiramdam ko, sino ako para pakinggan? Pero overall, abangan nyo na lang kay Garawi. Yun yung isang beses lang na nanalangin ako. Isang beses lang yun. Tapos segundo lang ang binilang. Dumating yung eksaktong hiningi ko. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. Okay na po. Salamat po, brother. Ay, ito pala. Paalala ko pala. Attorney Ace, magkakasama kami sa Euro TV. Nasa TV na ako! Mahal na mahal ko talaga ito si Attorney Ace. Merong in-invite ako ni Attorney Ace sa programa nila sa Euro TV. Sa Thursday ito, alam ko alas 6 yata ng gabi yun eh. So dapat alas 5:30 nandun na ako sa studio. Tapos live yun, live. Kaya nga, nagpa-practice na muna ako na wag magmura. Ang hirap pala nito. Natatawa ako sa sarili ko minsan, may mga pagkakataon, yan. Anyways, follow-up question, brother. Wala na po. Okay na po. Salamat. Okay, thank you very much, brother. Bye-bye. Ayan, so abangan ninyo sa Thursday, Euro TV. Mula alas 6 ng gabi hanggang alas 7 ng gabi ata yun. Laka-live ako sa TV. Sa TV na tayo. TV na tayo. Okay, next, Sir Eric. Kotse mo ba yan? Hindi, po ito, taxi lang po ito, taxi. Nakiupo lang ako kasi malakas yung ulan kanina eh. Malakas yung ulan. Lang to. Familiar ka ba sa Lesser King ni Solomon? Oh, familiar ako. Yung 72 Demons. Hindi ko nga alam kung si Solomon ang sumulat yan eh. Meron ako malaking duda na si Solomon ang sumulat yan eh. Lesser King. Duda ako si Solomon ang sumulat yan. Kasi si Solomon hindi isusulat yan. Malaki masyadong information yan para sa sangkatauhan kung totoo man yan. Hindi isusulat ni Solomon yan. Duda ako ron. Feeling ko sinulat yan tapos pinangalan lang kay Solomon. Brother, good morning. Taga saan ka? Ay, ako na ba to? Oo, yun na yan. Taga Dasmariñas. Dasmariñas, okay. Ano tanong mo, brother? Okay na ba? Parang medyo personal. Oo, sige, ayos lang. Kung kaya kong sagutin, sige. Hindi, personal sa akin na, hindi sa'yo. Oo, sige, nga. Kaya nga, kung kaya kong sagutin, sige lang. Kasi nag-PM din ako sa'yo, pero siguro hindi mo nabasa dahil nga marami nag-chat sa'yo. Oo, sobrang dami. Ano ba tanong mo? Teka, ba't walang camera? Okay lang yan. Ganun talaga, brother. Kapag ka Facebook, may diferensya talaga utak ng Facebook eh. Okay. Oo. Kasi tawag dito. Anong mapapayo mo sa akin? Kasi nag-start ako, dati kasi ako OFW, tapos
nag-for good sa Pinas. Try magtrabaho dito, pero sabi ko hindi sasapat eh. Kasi pamilyado na ako. Kasi minimum lang eh. Sabi ko hindi sasapat kasi halos parang 12,000 lang per month yung kinikita. Sabi ko hindi sasapat to sa pamilyadong tao. Yeah. Ayun, nag-start ako magnegosyo. Mayroon ako ng pera sa magulang ko. Naubos yung naipon ko dahil nga siguro almost 8 months akong puro palabas yung pera, walang napasok. Kaya naubos yung naipon. Then ito nga nung nag-start na ako magnegosyo. So syempre, nandun na yung hirap dahil nga yung umpisa kala mo parang walang kinikita, parang break even lang, minsan nabunado pa. Yeah. Tapos kung mag-fast forward today, yung negosyong iniingatan ko, nandito pa naman. Pero parang ang naging kapalit na wala yung asawa at anak ko sa akin. Parang, sumama sa bisexual yung asawa ko. Yung anak ko. Yung anak ko naman, hindi malapit sa akin kasi nga, di ba, OFW, laki sa lola, doon sa nanay ng asawa ko. Ayun, parang, di ako na lang mag-isa ngayon, parang ikaw lang ba? Pero may isa lang akong isa. Sige, tuloy. Yun, kumaga may isang stop lang ako ngayon na, kasi dito ko sa loob sa kapihan. Siya yung sa mga street foods, yung mga tugtog. Pero nakapunto ako, hindi ito parang rolling store. Okay. Anong bibigay mong advice sa akin sa mga nangyari sa buhay ko? Wala, tutuloy mo na buhay mo. Without those people. Sad to say. Kung makukuha mo pa pabalik, okay, sige. Kasi eventually, mag-aaway din naman yun eh. Tapos dahil may anak kayo, eventually, babalik din naman sa'yo. Kung babalik pa sa'yo. Pero, overall, ang masasabi ko sa'yo, tuloy mo na lang yung buhay, brother. You just have to move on without those people. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, Pilipinas matuto kang magkaroon ng goal sa buhay mo na mas importante pa kaysa sa buhay mo. Kasi pag ang goal mo, tungkol lang sa anak mo, tungkol lang sa asawa mo, pag iniwan ka, devastated ka talaga. Huwag paikutin ang buhay nyo sa mga tao. Huwag nyo paikutin ang buhay nyo sa mga tao. And when I say huwag nyo paikutin ang buhay nyo sa mga tao, in relation do sa mga taong nakapaligid lang sa inyo. Get as many people as possible, ng mga matitinong tao na nakapaligid sa inyo. So, alam mo yun, di ba, you will have good people around you. At hindi lang puro ang tawag ninyo, pamilya. You can have friends na pamilya, di ba? It doesn't necessarily follow na there's sexual, di ba, intercourse between friends. Pero what I am saying is, yung mga taong nakapaligid sa inyo, dapat yun yung mga taong nakakatuwang sa inyo, nakakatulong sa mindset ninyo palagi. Kasi ang mahirap kasi niyan, tinan mo, katulad niyan, pag nagdenegosyo ka talaga, may mga pagkakataon, mai-isolate mo talaga sarili mo eh. Tapos na-isolate mo yung sarili mo dun sa mga tao na yun, nakasama mo sila sa buhay, pero parang hindi ka nila nararamdaman, dapat may mga kaibigan kayo around you. Have that healthy balance na meron kang mga kaibigan, meron kang mga kwentuhan. Kasi yung mga kaibigan naman, madalas sa pagkakataon, kahit mga 2 minuto lang yan, kada 3 o 5 araw, pwede na eh. Katulad sa amin ni Chef Anthony Ang, katulad ni Attorney Ace, di ba? Yung mga kaibigan ko niyan, kahit very minimal yung interaction, pero laging tuwing nagkikwentuhan kami, malaman. Tapos, alam mo yun, ramdam mo yung pagmamahal, galing dun sa mga tao na yun, kaila Attorney Ace, kaila Chef Anthony Ang. Kilala nyo naman yung mga ilang kaibigan ko sa social media. Nakikita ninyo yun. Nakakasama ko yan every now and then. Di ba? So alam mo yun, yung mga tao na yan, alam mo yun, I always keep those people around me na hindi naman kailangan regular na nagkikita. Pero kung sakali lang na meron ako sama ng loob, gano'n, brother, sama ng loob ko kay ganito kay ganyan eh. Si ganito si ganyan eh. So alam mo yun, sila mismo nakakapagbigay sa akin ng ibang perspektibo ng buhay. Sobrang importante nun, brother. Sobrang importante nun. Sige, sama na lang kita ron sa isang GC ko. Meron ako isang pirasong GC. Ngayon na, mag-message ka sa akin ngayon pagkatapos ito. Pangalan mo, Sir Eric, no? Taga saan ka ba? Cavite? Dasmariñas, Cavite. Dasmariñas? Okay, sige. Nagpatawag kasi ako ng mga nakaraan. Yung mga lumitaw, dun sa pinatawag ko, pinagsama-sama ko sa isang GC. So sabi ko yung GC na yun, regular na minamaintain ko yun eh. Pagkatapos nga ng live, lagi ako nakikipag-usap doon sa GC na yun. So meron akong GC ng OFW, tapos meron din akong GC ng mga lumitaw sa akin nung nakaraan. Kung medyo stable na yung negosyo mo, ayan, sige, pwede kita isama ron sa GC na yun. Tapos yun, regular ako nakikipagkwentuhan doon sa mga malulungkot na negosyante. Kasi alam mo, pag negosyante ka, brother, malungkot talaga buhay mo eh.
Yan ang Oo. hindi alam ng iba eh. Akala nung iba, tanga yung iba eh. Akala nila, pagka negosyante ka, ibig sabihin ng lifestyle, sports car, mansion, travel, yun ang bobong putang yun. Pinapakita kasi ni Diyos Moy ka sa internet, parang tanga eh. Yeah. Hindi ganyan yung tunay na buhay na totoo negosyante. Yan ang buhay ng marketing, ano kayo? Buhay ng marketing yan ginagawa ni Diyos Moy ka. Hindi yan ang buhay ng totoong negosyante. Ang buhay ng totoong negosyante, puta, pindot-pindot ka, usap-usap, meeting-meeting. Yung ginagawa ni Diyos dun sa ano, yung sa sosya, yung business na sosya niya, yun, ganun yung totoong negosyo. Kasi nasa, ano lang tayo, pindot-pindot, ganun. Tapos, calculate, tapos mando-mando. Yun ang buhay ng totoong negosyante. Boring ang buhay ng totoong negosyante. Yung nakikita ninyo na parang flashy-flashy, sports car. Ito nga nakaraan, nahuli pa siya ng LTO eh. Butang ina, bobo eh. Anong tawag dito? Yan, nasobrahan na kasi, di ba, umaakit na sa ulo eh. Yan ang hirap pagka umaakit sa ulo. O ngayon, tinan mo, nabombahan tuloy siya. Pero overall, hindi ganun ang buhay ng totoong negosyante. Yung flashy-flashy, sports car. Hindi, Tama. later part pa yan. Pag nakaalago ang negosyo mo at hindi pera ng investor ang ginagamit mo. Pag nakaalago ang negosyo mo, yan, pwede mong gawin yan. Pero yung pinakaunang parte talaga ng negosyo, brad, diretso yung kita, iiwan ka talaga ng lahat. Puta, diretsahan, iiwan ka ng lahat. Kaya Minsan, nga ako pati nag-negosyo para sa kanila eh. Para sa asapat anak ko tapos ganun nangyari. Oo, ganun nga eh. Yun din yung hindi naintindihan ng kasintahan ko nung iniwalayan ako eh. Yun nga eh, tanga na. Ano yun, feeling ko talaga, puta, parang pinagsakluban talaga ang langit at lupa ng panahon na yun eh. Nung iniwalayan ako nung kasintahan ko. Tanga na, hindi mo naisip. Masamang tao ako eh. Nililinis ko lang yung sarili ko sa paningin ng Diyos para pag humingi ako tungkol sa ating dalawa, mapapagbigyan tayo. Iniiwan ako, nilaglag ako sa ere. Pero siyempre, kasalanan ko rin naman yun. Kasalanan ko rin yun. Bakit? Putang ina, naipit ako rin sa Project One, di ba? Alang-alang sa pagtulong sa kapwa-tao, iniwala na ako sa sarili kong kasintahan. Pero ayos lang yun, okay lang yun. Kasi at the end of the day, mas importante naman yung mga buhay ng kapwa-tao ko sa sarili ko eh. Okay lang naman ako, lagi naman akong okay lang. Lagi akong okay lang. Wala akong, parang depression, anxiety, ganun. Alam mo, lumulubog lang ang puso ko every now and then kasi tao pa rin naman ako di ba? Sukat iwan ka ba naman ng 9 na taon na pagsasama di ba? Lumulubog din yung puso ko every now and then. Pero meron kasi akong goal na mas matibay kaysa sa sarili kong buhay. Gusto ko yung kabilang buhay. Gusto ko yung makita yung Diyos na gumawa. Gusto ko yung sino ba yung naglatag ng pattern dito sa lahat ng bagay na nag-i-exist na may sinusundang pattern. Merong nature, laws of gravity, alam mo yun, thermodynamics. Sobrang daming laws na sinusundan itong universo na to. Na alam mo yung masyadong maraming pattern na, na I will say, order rather than chaos. Sa dami ng order dito, sabi ko, imposibleng walang nag-formulate na to. Imposibleng walang nag-formulate na to. Sobrang dami ng order dito sa buong universo. Gusto kong makilala kung sino man siya na nag-organize na itong lahat ng bagay na to. Tapos anong matututunan ko galing sa kanya para mapakinabangan niya rin ako. Yun ang plano. Kabilang buhay. Ngayon, along the way, syempre, diba, mga pag-ibig mo hindi ka maiintindihan, anak mo hindi ka maiintindihan, asawa mo hindi ka maiintindihan. Diba? Pero along the way, dito lang naman sa buhay na yan eh. Dito lang yan sa buhay na to. Yun ang dahilan, sila ang dahilan kung bakit ka nagganon. Pero at the end of the day, iniwan ka ng mga tao na siyang dahilan kung bakit ka nagganon. Hindi bago yung kwento mo, brother. I'm sad to say, and I'm very sad to be the bearer of bad news, na hindi bago yung kwento mo. Yung kwento mo, siyang kwento rin ng mga OFW eh. Nag-abroad, nagpapakahirap doon, literal. Dumudugo talaga yung kamay nila kapag naghihiwa sila ron. Tapos pawisan, dugo at pawis, luha, di ba? Dahil may mismo yung pamilya mo rito. Tapos punta pag uwi mo ng Pilipinas, wala ka na pala pamilyang babalikan dahil yung asawa mo ng babae na, tapos yung mga anak mo nag-a-addict na. Di ba yung kanta dati? Napakasakit, Kuya Eli, na sinapit ng aking buhay. 2 kong anak ngayon ay 3 na. Mahal kong asawa, may kasama ka ng iba. Anong sakit naman, dala pa ang aking pera? Tangina. Buhay nga naman. Alam mo, nasa isip ko na lang, brother, yung kabila. Kasi, sige, they're probably not bad people. Kasi hindi mo nabigyan ng oras di ba? Sino ba naman may kasalanan nun? Ikaw din. Sino ba may kasalanan na iniwan ako nung kasintahan ko? Ako rin. Ngayon, dahil doon, I'm now paying the consequence na wala kayo na akong kasintahan, single ako ngayon, wala akong, alam mo yun, parang kadugo na tinuturing na kapamilya. I have a few friends that I consider family.
Pero overall, namimiss ko yung kasintahan ko dati. Namimiss ko yun. Sobra. Namimiss ko siya. Kasi minahal ko talaga ng gusto yun eh. Kumbaga, parang yun yung the one that got away ko eh. Yan nga lang, mas importante kasi talaga yung buhay ng mga kapwa-tao kaysa sa isang piraso lang eh. Yun talaga yung naiisip ko eh. Alam mo yung timbangan ko eh. Yun ang timbangan ko eh. Ang timbangan ko, yung personal na kaligayahan ko, kasama nung aking kasintahan dati, o yung dami ng buhay na mga nababago, kada lumilitaw ako at nagla-live ako, kada nandito ako sa tindahan at nakikipagkwentuhan ako, kada nakikipag-meeting ako. Tama. Kumbaga, ako naman kaya ako nag-negosyo yung una sa pamilya ko, tapos pangalawa din kasi marami akong nakikita dito ng malalaking negosyante na parang sariling interest lang yung gusto nila. Wala talagang value na binibigay sa tao. Yun lang din, para magbigay din ng value sa mga tao. Habang malakas pa ako, yung gano'n. Yun nga yung yun yung nasa isip ko eksakto. Yan mismo yung sinasabi mo. Yan eksakto yung nasa isip ko nung sinut namin yung laruan ako ng mundo. Kaya sabi ko, maraming hindi tama sa Pinas. Sabi ko kung walang action, sabi ko, patuloy na walang unlad yung bansang Pinas, sabi ko. Totoo. Ganun pa rin. Alam mo, nung sinut namin yung laruan ako ng mundo. Yung pag tinype nyo nga sa Google yun, lumalabas yun laruan ako ng mundo. Oo. Nung sinut yun, impromptu yun. Wala script yun. Lahat din naman ng mga videos ko in the past Lahat ng mga videos ko, sinubukan ko na mag-scripted, hindi ko magana. Hindi yan dahil sobrang galing ko, kaya impromptu magaling ako. Hindi ganun Hindi siya, hindi yan, kumbaga, kanya-kanyang forte yan. May mga tao sobrang galing sa scripted. May mga tao naman magaling sa impromptu. Ako, pang impromptu ako, hindi ako pang scripted. Kasi pagka scripted, ang corny nilalabas Pero pagka impromptu, panalo Pero yung sinut namin yung laruan ako ng mundo, yun talaga yung eksaktong nararamdaman ko ng panahon na yun. Nalaruan talaga ako ng mundo. Tanggap ko yun. Mula pagkabata, tanggap ko yun. Nalaruan lang ako ng mundo. Tapos, habang napapaglaruan ako, tuwan-tuwa sa akin ng mundo. Kasi, laruan nila ako diba? So, habang magaling ako, napapaglaruan ako, tuwan-tuwa sa akin ng mga tao. Mahal na mahal ako ng mga tao. Pero, ini-expect ko na rin at the same time, katulad lang din ng iba pang mga taong naging laruan ng mundo sa lahat ng nagdaang panahon. Na kapag ka nasira ka na, kapag hindi ka na kailangan, kapag wala ka ng pakinabang, itatapong ka na. Kasi hindi ka na laruan, sira ka na Ang tawag na sa'yo, basura. Itatapong ka ng mga tao. So kahit ano pang napakinabang nila sa'yo in the past, kahit gaano pa kalaki naging tulong mo, kahit gaano pa kalaki naging pakinabang mo, kapag ka nasira ka na, wala ka ng kwenta at itatapong ka na ng mundo kasi basura ka na, hindi ka na laruan. Sira ka na Kung kaya pang ayusin ang sarili, maayos mo. Swerte ka kung magkaganon, parang si Makagago. Diba? Nung una, parang, alam mo yun, katarantaduhan, nilabas niya pa yung titi niya sa social media. Nakikita mo yung mga diss na mga video niya, talaga straight out, nakakasuka talaga yung mga video niya dati. Siya rin naman, inaamin niya rin naman yun. Hindi talaga maganda yung ginagawa niya dati. Tapos paglipas na ilang panahon, naiayos niya yung sarili niya. He was entertaining enough back then. Tapos nag-dwindle down yung attention sa kanya. Tapos nawala siya sa social media sa mahabang panahon. Tapos bumalik siya ngayon, he came back stronger. Tapos maganda na ngayon ang plataforma. Kasi nag-i-expose siya ng kalokohan ng mga influencer. Wala masyadong maraming kaibigan. Pero that person is someone to be admired of. I-admire mo yung tao na yun sa pagiging honest niya. At saka dun sa konsepto na dahil may anak siya, gusto niyang mabuhay yung anak niya sa isang maayos na impluensya ng mga influencer. Ngayon, kinatatakutan si Makagago ng mga siraulong mga tao Much like, parang katulad sa akin, kinatatakutan ako ng mga siraulong impactong religious personalities Kasi tangina ka, pag akong bumira sa'yo, tignan mo, maintindihan mo yung katarantaduhang ginagawa mo sa panghihingin mo ng tithes and everything else in between. Pero ang overall nun, ma-appreciate lang tayo ng mga tao hanggat kapaki-pakinabang tayo.
Ngayon, dumating ngayon sa punto na nagsisimula ka ng negosyo, hindi nila nakikita yung vision mo kasi ikaw lang talaga ang makakapagpinta nun sa sarili mong isipan at mahirap ipinta yung ideas na meron ka sa isip ng ibang tao. Pero you just have to protrude through it, brother. You just have to protrude through it. Kasi at the end of the day, magkakaroon ka rin ulit ng bagong pamilya. Maaaring hindi nga bagong asawa, maaaring hindi bagong anak, pero magkakaroon ka ng ilang mga taong kaparehas mo rin, na iniwan ng kung sino man, o baka buo yung pamilya nila na magmamalasakit sa'yo sa paraang pinagmamalasakitan mo rin sila. Yun ang nakakalungkot kapag negosyante kayo. Oo. Malungkot masyado sa ibabaw. Malungkot masyado sa ibabaw. Pag nagkikwentuhan nga kami ng ilang mga kaibigan kong negosyante, sabi, yun nga yung dala, ba't ako nagpatawag nito nakaraan eh. Sabi nung isang kaibigan kong mayaman, halos bilyonaryo na nga yun eh. Sabi niya, Chess, ano mo, lungkot dito sa ibabaw, no? Ano, konti lang yung kaibigan mo, tapos konti lang din nakakaintindi sa struggles mo. Tapos wala kang makakwentuhan nung kwentuhan na talagang gusto mo talaga yung kwentuhan. Kasi ang normal sa ilalim, kwentuhan ng buhay ng may buhay. Eh ako naman, pero hindi na ako interesado rin eh. Yung aking kaibigan, hindi rin interesado sa ganun eh. Sabi niya, Chess, patawag ka ng may iba pang mga negosyante para may mga kwentuhan naman tayo kaparehas ng pinagdadaanan natin kasi iniwan na rin ako ng halos lahat eh. Sabi niya, sabi ko, sige ako, papatawag ako. Yun ngayon eh, patawag ako nung nakaraan. Sabi ko, magkaroon tayo ng community. Yun yung pinaka-purpose talaga ng pagpapatawag nun eh. Karoon tayo ng community. Yung community na tayo nagmamalasakitan sa isa't isa, tayo nagkakamustahan sa isa't isa. Hindi na importante kung empleyado ka o diba, o negosyante ka. Basta sumasabay sa Project 1M. Yun ang criteria. Ang criteria nun, dapat sumasabay ka sa Project 1M at ang ibig sabihin nun, dapat nakaipong ka na rin ng malaki. Kasi, kung naka-survival mode ka pa, yun ang mahirap. Yung makalubiluhan ka ng mga taong naka-survival mode, tapos ngayon, ini-scam na ngayon isa-isa yung mga putang inang pinagkukuha mo ngayon ng mga miyembro ng community. Kasi nangyari na yun doon sa ibang mga community eh. Yung mahirap na magsalita eh. Pero merong mga community dito na business community in the past. Hindi naman kasalanan ng business leader na influencer din at the same time. Pero merong mga nasa loob nila na pumasok dun sa loob ng grupo para mang-scam. Tapos hihingi ng investment, tapos milyon-milyon yung hinihinging investment. Tapos may mga tangang nag-invest naman. Tapos anong nangyari? Nagkadimandahan sila kaliwat kanan. Eh, hindi ko gustong mangyari yun eh. So ngayon, lahat na lang sumasabay sa Project 1M, yung isinasama ko dun sa mismong community. Kasi hindi ko gusto na makalubiluhan ako ng tangina, manghihingi ka investment dito pa sa lugar ko. Tangina mo, sapakin ko mukha mo, leche ka, tangina ka. Hindi ka, pero sinabi ko na nga na hindi naman kailangan magpa-invest eh, di ba? Hindi kailangan magpa-invest. Ano kailangan gawin? Mag-ipon ka. Gusto mo ng negosyo, mag-ipon ka ng pampuhunan. Nalugi ka, takot lamunin mo yung lugi mo, bumalik ka uli sa pagka-empleyado. Wala namang masama maging empleyado ka uli. Pero magpapa-invest ka sa isang sistemang hindi nga sigurado, ikaw rin mismo hindi ka rin kumikita, tapos damay mo pa ibang tao, putang inang yun. Wag dito, maniwala ka sa akin, wag dito, sapakin ko talaga mukha mo, tangin mo, tattarin kita ng pinong-pino. Masamang tao tong katransaksyon nyo. Kaya sabi ko nga yung mga sumasabay lang sa Project 1M yung kukunin ko rito. Hindi yun para hihingin pera, gano'n. Kasi hindi ko kailangan ng pera ng kahit na sino. Solve ako sa personal na buhay ko eh. Maligaya ako sa personal na buhay ko. Ang masaya lang yung tipong maraming nagmamalasakit sa yung sabay-sabay sama-sama. Na pinagmamalasakitan mo rin pabalik, tapos sila na nagmamalasakitan sa isa't isa. So sige, add kita ron sa GC, brother. Hindi ka man nakapunta nito nakaraan, pero nakikita ko, kailangan mo talaga eh. O di sige, sama ka rito. Liga. PM mo ako ngayon ha. Sige. Sige, ilang naman yung tanong ko kasi kumaga, kaya nag-PM mo sa'yo nun, kumaga sinabi ko na kumaga wag mo na isama sa vlog kasi parang gusto ko na makapagkwentuhan bilang negosyante din. Yung ganun. Oo. Ngayon, sakto. Ito ngayon, yung community na yun. Regular ako nakikipagkwentuhan doon. Tuwing pagkatapos ko ng live, nagbibigay ako ng 1 oras para doon. So 1 oras, minsan 2 para dito sa live. Tapos 1 oras para doon sa isang community na nasa abroad, mga OFW. Wala naman ako hinihingin kahit ano sa kanila eh. Kumbaga nagmamalasakit lang ako, tapos sila rin nagmamalasakitan din sa isa't isa, gano'n. Nagkikwentuhan lang sila tungkol sa buhay, gano'n. Pampalakas lang ba ng loob? Tapos para lang ma-realign yung kung ano man ang dati nilang plano, ma-rekindle yung fire sa puso at saka sa isip nila na mismong dahilan kung bakit sila nag-abroad para makuha yung pera at kailangan nila makauwi ng maraming pera at hindi pinamumudmud lang sa Pilipinas yung pera habang nasa abroad sila. Kasi kukuha lang silang pera, tapos kukuha ang puhunan, suwi sa Pilipinas, kasi hindi na sila mag-abroad kahit kailan. Yun ang plano eh.
Oo, tama. Minsan nakakalimot ang mga tao dun sa mismong plano nila bago sila umalis ng bansa eh. So ako naman, ang ginagawa ko, nandun sa GC, papaalala lang, tapos question and answer doon sa loob ng GC. Private yun na question and answer, dun sinasagot ko lahat ng mga bagay, no holds barred. Tapos yun din, yung GC ng mga nasa abroad at saka yung GC yung mga nandito sa Pilipinas. Konting tao lang yun. Konting tao lang. Sobrang konting tao lang nung mga yun. Hindi masyadong marami kasi hindi ko rin naman gustong mahalubiluhan ng putang inang nagpapa-invest. Kasi tangina, ang dami-dami niyan, sobra. Ang dami-dami. Tangina sila mismo. Alam ko na ginagawa na sa sariling pera, nagpapa-invest pa mga ulupong. Okay ka na, brother? Okay na. Salamat Okay. doon sa ano. Sige, brother. Sige, tingnan na lang kita Bye-bye. pagkatapos dyan. Okay, salamat. Bye-bye. Okay. Hanggang dito muna siguro, Pilipinas. Magandang hapon sa inyo. Magandang umaga sa inyo. Bye-bye.